Dakilang Panginoon, dala na namin ang tao. Hindi ko inaasahan. Ang asawa ng soberano ng Juzhou ay may taglay palang ganda. Dakilang Panginoon, bantay rito ang pulang emperador. Bago pa siya dumating, kailangan na nating makuha ang mga sikretong hawak ng babaeng ito. Bantayan niyo siya. Oras na para bumalik sa ating bansa. Masusunod. Ang tipunin ang mga taga-templo ng Haring Diyos sa iisang lugar ay hindi madaling gawin. Bakit kayo nagmamadaling umalis? Patayin niyo siya. Nasa kamay ko ang asawa mo. Pinapayuhan kitang. Patayin ako. Wawasakin ng templo ng Haring Diyos ang Juzhou. Winakasan na ng 5 makalangit na emperador ang Yingguo. Wala na ang templo ng Haring Diyos. Ano? Magpadala ng tao para linisin ang labanan. At ihatid si Jiner pa uwi. Bumalik na ang taong abala. Bakit? Kailangan ko pa bang magulat sa'yo? Shaolin, may mukha ka pang bumalik. Noong kinidnap ang ate ko, tinatawagan kita, pero bigla kang nawala. Tinawagan mo ako? Nililigtas ko si Jiner, kaya hindi ko nakita. Tama ba ang narinig ko? Niligtas mo si Jiner. Parang gusto mo nang mamatay. Pati tauhan ng soberano ay ginagaya mo. Pirmahan mo ang mga papeles ng diborsyo. At umalis ka na. Hindi kailangan ng pamilya Zhou, ang isang duwag na tulad mo. Desisyon mo ba ito? O kay Jiner? Mahalaga ba iyon? Akala ko noon, isa ka lang tamad at walang ambisyon sa buhay. Hindi ko akalaing magpapanggap kang soberano. Binigo mo ako ng husto. Ate, huwag ka nang makipag-usap sa kanya. Pumayag ka na agad sa alok na kasal ni Ginoong Li. Sa $10 billion na kontrata ni Ginoong Li. Malalampasan ng pamilya Zhou ang krisis at muling babangon. Tumigil ka na. Dahil lang sa $10 billion na kontrata ay makikipagdiborsyo ka na kung hindi ko lang lihim na pinoprotektahan ang pamilya Zhu. Matagal na kayong naubos. Basura. At nagawa mo pang isumpa ang pamilya Zhou. Ito ang imbitasyon sa seremonya ng pagtanda ng adeng ng pulang emperador. Magaling, Jiner. Balak ko sanang pagkatapos ng candlelit dinner ay bigyan ka ng mas malaking sorpresa. Hindi ko akalain na may ilang. Walang modong tao na sisira nito. Ang imbitasyong ito ay para lang sa 10 pamilya ng Jiang Cheng na inimbita ng pulang emperador. Basta't magsalita ako ng mabuti para sa pamilya Zhou sa harap niya. Sa hinaharap ang pamilya Zhou ay posibleng mapabilang sa top 3 na pamilya. Sa oras na iyon, bilang aking tunang na babae, ay sasamahan mo akong dumalo sa piging. Alisin mo ang kamay mo sa akin. Kung hindi mo ito matanggap, pirmahan mo na lang ang kasunduang ito at umalis ka na. Dahil sa pag-aalaga mo kay Jiner sa loob ng maraming taon, ang $1 million na ito ay magsisilbing bayad sa serbisyo mo. Kunin mo ang $1 million mo at ibili mo ng sarili mong kabaong. Masyado kang mayabang. Gusto mo bang tapusin kita sa isang saglit lang? Tama na. Shaolin, mag-divorce na tayo. Mag-divorce na tayo. Ayoko na kitang makita pa. Ngayong wala na ang templo ng Haring Diyos, hindi ko na kailangang protektahan si Zhou Jin. Mabuti na ring umalis na ako ngayon. Ako, si Shaolin, mula ngayon sa inyong pamilya Zhou ay wala nang kinalaman. Huling sasabihin ko sa iyo, Zhou Jin, ang kaya kong ibigay sa iyo ay hindi kayang ibigay ng iba. Ate, Nakaalis na ako sa pamilya Zhou. Ang pambihirang katawang yin. Nilalamon na ang enerhiya sa loob ng katawan. Kung pababayaan ito, aatake ang enerhiya sa puso at ikamamatay. Malala na ang ganti ng enerhiya.
Matagal na itong pinupuntirya ng iba. Mapalad ka at nakatagpo mo ako. Anong ginagawa mo? Iniligtas ko lang ang buhay mo. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo ang dashcam. Mukhang hindi na nga masakit. Tulungan mo akong i-check ang sasakyan sa likod. Doon na nakabalik na ang panganay na senyorita. Lolo? Mahal kong apo, na babae, bakit ngayon ka lang? Pinaghintay mo ng matagal ang milagrosong manggagamot. Lolo, may nagpagaling na sa sakit ko. Sinong eksperto ang may ganoong kahusay na kakayahan sa panggagamot? Siya iyon. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko na sana makikita si Lolo ngayon. Saan galing ang batang ito? Nagkataon lang siguro, bumuti ang lagay ni Binibini. Dahil iyon sa binigay kong gamot sa noong nakaraan. Tao ang sisidlan. Uubusin ang yin. Napakasamang paraan ito kung hindi ako nagkakamali. Ikaw ang naglagay ng ritual ng yin. Ano? Anong ritual ng yin? Matandang yaw, puro kalokohan siya. Paalisin niyo na siya rito. Wizit? Nasira ang ritual ng yin. Kailangang ako na ang kumilos. Lapastangang bata, sinira mo ang plano ko. Hindi ko akalain na ginawang sisidlan si Yaw Yaw para nakawin ang aming kapalaran. Kapag nalaman ko kung sino, sisiguraduhin kong wala siyang matitira. Pinuno ng pamilya Yao, huwag magalit. Ang yin ni Binibining Yao ay pansamantala ko nang napigilan. Sa susunod, ay gagamutin ko na lang siya. Maraming salamat po, Ginoo. May $80 million dito. Tanggapin niyo po ito. Hindi ko ito matatanggap. Itago mo na lang iyan. Don, narito na po ang bisita. Tuloy po kayo, mga tauhan. Kalad ka rin siya paalis. Ginoong Yao. Shaolin, anong ginagawa mo rito? Shaolin, anong ginagawa mo rito? Ginoong Xiao, magkakilala ba kayo? Parang ganoon na nga. Hindi ba ito ang ligaw na aso na pinalayas ng pamilya Zhao? Nakahanap ka agad ng bagong amo. Li Cheng, huwag kang bastos kay Ginoong Xiao. Kagalang-galang na Yao. Huwag po kayong magpaloko sa kanyang matatamis na salita. Itong si Shaolin ay batugan at puno ng kasinungalingan. Palamunin siya sa pamilya Zhou. Pinalayas lang siya ng aking tunang na babae. Nagsisinungaling ka. Kung hindi niya ako iniligtas, marahil ay patay na ako ngayon. Huwag mo siyang siraan. Siraan. Adeng Yaw-Yaw, bata ka pa. Huwag kang magpaloko sa basurang ito. Hindi mo alam kung ilan na. Ang nalinlang niyang mga babae. Talagang karumal-dumal siya. Ang aking tunang na babae ay nakita ang tunay niyang kulay. Kaya siya pinalayas sa bahay. Shaolin, malas mo at nakilala mo ako. Hindi lang ang asawa mo ang lalaruin ko. Sisiguraduhin ko rin sa Jiangcheng ay wala kang matitirhan. Shaolin, anong ginagawa mo? Masyadong madaldal ang bibig mo. Dapat lang sa iyo ang masaktan. Shaolin, humanda ka sa akin. Talagang dudurugin kita. Ginoong Li, si Ginoong Xiao ay aming panauhin ngayon. Ang pagbastos mo sa kanya ay pagbastos din sa pamilya Yao. Mukhang ang 10 billion na kontrata ay kakalimutan na lang natin. Paalisin na iyan. Soberano. Sa Jingzhou nitong mga nakaraang araw, ang mga tao ay nababalisa. Lalo na si Prinsipe Xiaoqing na napakayabang. Munting bastardo, ikaw na anak sa labas ay hindi karapat-dapat sa apelyidong Xiao. Munting bastardo, munting bastardo. Si Xiaoqing lang yan. Hindi siya dapat ikabahala. Soberano. Tungkol sa pamilya Zhou, ano ang balak ninyong gawin? Bagsak na ang Yingguo. Kaya hindi na kailangan ni Zhou Jin ng personal na proteksyon. Naging mag-asawa rin naman kami. Ituloy ang dating kasunduan. Soberano? Ganoon ang ginawa ng pamilya Zhou sa inyo. Bakit nyo sila palalampasin? Gawin mo ang sinabi ko. Opo, May iba pa ba? Sabihin mo na. matagal lang humahanga ang aking adeng sa inyo. Sa mga susunod na araw ay ang kanyang seremonya ng pagtanda. Nais niyang imbitahan kayo. Sige. Salamat Soberano, aalis na po ako. Kuyang Xiao, ikaw ba yan? Ako si Yaw Yaw. Bakit mo ako hinahanap? At saan mo nakuha ang numero ko? Hiningi ko kay Binibining Zhou. Sa mga susunod na araw ay ang seremonya ng pagtanda ng ading ng pulang emperador. Gusto kong pumunta sa pavilion ng makalangit na armas. Kuyang Xiao, sumama ka sa akin. Kuya Shaolin, tara na sa loob.
Tara na! Ang galing mong pumili. Isang napakagandang hiyas ito. Dahil gusto ito ni Kuya Shaolin. Boss, ang bato ng lakas na ito ay kukunin na namin. Boss Liu, sa akin na ang bato ng lakas na ito. Magkano ba ang presyo? Kami ang naunang nakakita nito. Bakit mo ito basta nalang aagawin? Kayo ang nauna. Ito ay regalo ng pamilya Wu para sa soberano ng Jiu Zhou. Ibig mo bang sabihin, pati regalo para sa soberano ay aagawin mo? Pasensya na po, Kuya Shaolin. Dahil para pala ito sa soberano ng Juzhou. Humanap na lang tayo ng iba. Dahil ang regalong ito ay para sa akin. Tatanggapin ko na ito ng maaga. Ang lakas ng loob mo, sino ka ba? Para magpanggap na soberano ng Jiu Zhou. Ako. Kayo nga po ang dakilang soberano. Ano pa nga ba sa tingin mo? Patawarin niyo po ang aking kawalang galang. Pakiusap dakilang soberano. Huwag po kayong magalit. Dahil naghanda ka ng regalo para sa akin, palalampasin ko na ito. Pero kung mauulit pa ito, papatayin na kita. Layas. Kuya Shaolin, ikaw nga talaga ang soberano ng Juzhou. Tunay ito. Ngayong araw ang soberano ng Juzhou ay magpapakita na. Itong imbitasyon na ito ay pinag-aagawan ng lahat at mahirap makuha. Utang na loob talaga ito kay Senyorito Lee. Salamat, Senyorito Lee. Bakit siya nandito? Bakit ka nandito? Bakit naman hindi ako pwedeng pumunta? Ang mga narito ngayon ay mga tanyag at malalaking tao. Kapag nahuli ka rito, siguradong palalayasin ka nila. Matagal na tayong naghiwalay at tapos na. Kailangan ko pa ba na magulat sa inyo? Binibining Zhao? Shaolin, alam kong hindi mo ako malimutan, pero hindi ito ang oras para magpakitang gilas. Sumama ka na sa akin. Zhou Jin, masyado mo yata pinapahalagahan ang sarili mo. Shaolin, bakit mo na naman ginugulo ang ate ko? Ano bang pakialam mo? Talagang hindi ka mawala-wala. Paano ka ba nakapasok dito? Nakalimutan mo na ba noon sa pamilya Yao kung paano kita tinuruan ng leksyon? Nangangahas ka pang lumaban, guwardiya. May nananakit dito. Anong masama sa pananakit? Magandang araw, Ginoong Xiao. Paumanhin sa paggambala, Mayordomo. Ang batang ito ay hindi ko alam kung paano nakapasok, kaya pinagsasabihan ko lang. Ginoong Xiao, dapat po kayong lumayo sa mga basurang ito dahil baka madamay pa kayo. At ikaw, itiko mo ang iyong bibig. Kung hindi, pabuburahin ko ang pamilya Lee. Masyado kang mayabang. Mamaya ay may magtuturo sa iyo ng leksyon. Ano kayang dala ni Senyorito Xiao rito sa atin? Baka naman pinalayas lang sa pamilya Zhao at pumunta rito nang walang dala para sa seremonya ng pagtanda. Nagmamadali ako ngayong araw, kaya wala akong dalang mamahalin. Itong gamot pampabata na ito ay regalo ko sa iyong pagtanda. Salamat, Kuyang Xiao. Napakatapat naman niya. Puro lang siya salita. Itong piraso ng basurang papel ay nagawa pa niyang ibigay. Nagpapanggap lang siya, may nalalaman pa siya. Gamot pampabata raw. Akala mo naman ay immortal siya. Isa lang siyang manloloko. Shaolin, ikaw na duwag. Bakit ka nakaupo riyan? Iyan ay para sa dakilang soberano ng Jiu Zhou. Basura, bumaba ka na riyan. Upuan ng soberano iyan, ang lakas ng loob mo. Shaolin, nababaliw ka na ba? Bumaba ka na agad yan. Baka magalit ang dakilang soberano. Tama? Panginoon! Anong gagawin mo? Panginoon, ang batang ito ang umupo riyan. Wala kaming kinalaman dito. Ang basurang ito, nakuha pang umupo sa pwesto ng soberano. Huwag mo siyang palalagpasin. Napakabuti. Pulang emperador, huminahon po kayo. Ang lalaking iyan ay dating asawa ko. Nababaliw na siya. Sana ay huwag niyo na siyang patulan. Ate, pinoprotektahan mo pa rin siya. Panginoong Pulang Emperador, wala na talaga siyang kinalaman sa amin. Panginoong Pulang Emperador, hindi lang malinaw ang isip ni Shaolin. Pakiusap, huwag po kayong magalit. Shaolin, tumigil ka na nga. Bumaba ka na agad diyan. Kapag nagalit ang Pulang Emperador, wala nang makakaligtas sa iyo. Hoy ate, huwag kang pumunta. Pulang emperador, binibigyan kita ng galang. Huwag kang masyadong mapagmataas. Alam mo ba kung sino ang nakaupo riyan? Ang taong iyan ay ang soberano ng Jiu Zhou kung hindi ka lang kadugo ng kataas-taasang Diyos ng digmaan. 1,000,000 beses ka na sanang namatay. Ito. Imposible ito. Siya ay isang basura na pinalayas ng pamilya Zhou. Paano siya naging dakilang soberano? Pulang emperador, alam ng lahat. Ang dakilang soberano ay nasa labas ng teritoryo. Hinarap ang templo ng Haring Diyos ng matagal at hindi pa siya bumabalik.
Ngayong araw ay nagdala ka ng tao na kamukha ng soberano, balak mo bang mag-aklas? Liye, ang lakas mong bastusin ang soberano. Sisirain kita ngayong araw. Senior na kuya. Ang batang ito iyon, nagpapanggap na soberano ng Juzhou. Pulang emperador, naghanap ka ng impostor. Ano ang iyong parusa? Mga bulag ba kayo? Nandito ang tunay na soberano. Ang lakas ng loob ninyo. Mga kasama, isa lang siyang basura na pinalayas ng pamilya Zhou. Paano siya magiging soberano ng Juzhou? Papatunayan ko. Dakilang Diyos ng digmaan, papatunayan ko. Ang batang ito ay isang manloloko. Gamit ang pangalan ng soberano ng Juzhou para mang-scam sa kung saan-saan. Ninakawan pa niya ako ng bato ng lakas. Dahil inihanda ito para sa akin. Tatanggapin ko na ito lang maaga. Nagpanggap na soberano ng Juzhou. Ako. Ang magpanggap na soberano ng Juzhou ay dapat mamatay. Dakilang Diyos ng digmaan, patayin ang magnanakaw na ito. Sa pagkakataong ito, tingnan natin kung maglalakas loob ka pa na agawin ang mga gamit ko. Shaolin, pulang emperador. Ngayon kayong dalawa, ano pa ang masasabi ninyo? Nagpanggap na soberano ng Juzhou, pulang emperador, ano ang iyong parusa? Shaolin, ang pagpapanggap na soberano ng Juzhou ay isang parusang kamatayan. Pinapayuhan kita, lumuhod ka na at magmakaawa. Maaari ko pang pakiusapan ng aking senior na kuya na patawarin ang buhay mo. Sabi ko na nga ba paano mangyayari iyon? Paano mangyayari na ang basurang ito ang soberano ng Juzhou? Isa rin siyang walang kwentang tao. Shaolin, sa harap ng Diyos ng digmaan, huwag ka nang magpanggap. Kapag nagpatuloy ito, wala nang makapagliligtas sa iyo. Ate, bakit mo pa siya iniisip? Kasalanan niya ito dahil pinilit niyang magpanggap bilang ang dakilang soberano ng Juzhou. Tama si Binibining Zhou. Huwag mo na sa kanya, sayangin ang oras mo. Abata, nakapag-isip ka na ba? Kung ganoon, lumuhod ka at yumukod ng 100 na beses. Maaari ko pang isaalang-alang na hayaan ang aking senior na kuya na patawarin ka. Kung ikaw ang luluhod ng 10,000 na beses, maaari ko pang isipin na patawarin ka. Naghahanap ka ng gulo. Shaolin, ikaw na bastardo ka. Nagawa mo talaga akong saktan. Hindi lang kita sasaktan, kundi sisirain din kita. Shaolin, hayop ka. Ang lakas mong saktan ako. Hindi lang kita sasaktan, kundi lulumpuhin din kita. Hayop ka. Ang lakas mong lumpuhin ako. Siguradong si Kuya ay dudurugin ang buto mo. Senior na kuya, tulungan mo akong patayin siya. Ang ingay mo. Ang magiging bunga nito, alam nyo naman siguro, Ang soberano mismo ang kumilos para lumpuhin ang kapatid mo. Dapat siyang magpasalamat. ang pagpapanggap bilang soberano ng Juzhou ay isang malaking kasalanan. Magsalita ka. Ang kapatid ko, ano ang pinapagawa niya sa iyo? Li Yi, tandaan mo ito. Kailangang mapatay si Shaolin para hindi na siya makabalik sa Jingzhou. Lulumpuhin ko kayong lahat ngayon. Tama na, Li Yi. Ang lakas mong lumaban sa soberano. Mga tauhan, dapin niyo silang lahat. Sa tingin niyo ba, makukulong niyo ako? Ito ang gusto ninyong makita, ang lakas ng soberano ng Juzhou. Maligayang pagdating soberano. Maligayang pagdating soberano. Maligayang pagdating soberano. Maligayang pagdating soberano. Tunay nga Maligayang ang soberano pagdating. ng Juzhou. Ang Maligayang kataas-taasang pagdating. Diyos ng digmaan ni Prinsipe Xiao. Hindi man lang nakatagal sa isang tira. Dakilang soberano, nabulagan po ako sandali. Patawarin niyo po ako, Panginoon.
Pamilya Wu ng Jiang Cheng ay tanggal na. Ang angka ng Li ng Jiang Cheng ay mababang angka ng pamilya Li ng Jingzhao. Pamilya Zhou, tanggal na. Pagbati soberano, ako ay mula sa pamilya Liu ng Jingzhao. Naparito ako para bisitahin kayo. Isang munting regalo lang. Bakit ka napalito? Ano ang iyong pakay? Diretso kayong magsalita. Sa pagkakataong ito, nais ng pamilya Liu na makipagtulungan upang labanan si Prinsipe Xiao. Ang isang Prinsipe Xiao ay walang magagawa. Tama po kayo, soberano. Sa lakas ni Prinsipe Xiao, siguradong para sa inyo ay wala lang siya. Ngunit matagal kayong nawala. Karamihan ng puwersa sa Jingzhao ay sumuko na kay Prinsipe Xiao. Kung nais ninyong puksain siya dahil sa inyong katayuan, baka maging mahirap ito. Paano tayo magtutulungan? Sa inyong pagbabalik, ang pamilya Liu ay magsisilbing patalim sa puso ni Prinsipe Xiao. Walang basihan ang salita kung makikipagtulungan ako. Ano ang ibibigay ninyo bilang kapalit nito? Ako, Hindi sapat. hindi lang ako. Buong angka ng Liu ay susunod. Ngunit soberano, kailangang pakasalan niyo ako. Kailangan ko pang pag-isipan. Sige. Soberano, ano po ang ibig ninyong sabihin? Pag-usapan natin ito mamaya. Bago ako bumalik sa Jingzhao, ayusin muna natin ang mga bagay dito. Ako na isang matanda ay hindi nakilala ang inyong kadakilaan. Patawad po sa aking paglapastangan. Sana ay mapatawad ninyo ako, soberano. Huwag mo na itong isipin. Tungkol naman sa sakit ni Yao Yao, hindi ko alam kung ano ang plano ninyo, soberano. Ang sakit ni Yao Yao ay mahirap gumaling sa maikling panahon. Ngayon ay mayroon lamang dalawang pagpipilian. Ang unang pagpipilian ay gagamutin ko si Yao Yao sa bawat takdang panahon. Ngunit sa mga susunod na araw ay kailangan kong pumunta sa Jingzhao. Natatakot ako na baka masyadong matagal ang pagitan. Ang pangalawang pagpipilian ay maging disipulo ko si Yao Yao at mag-aral siya ng aking mga teknik. Siguradong mabilis siyang gagaling. Pag-isipan ninyong mabuti kung alin ang inyong pipiliin. Yao Yao, ano ang iyong desisyon? Kapag naging magguro na tayo, ay maaari na akong laging makasama si Kuyang Xiao. Kuyang Xiao, handa po akong maging disipulo ninyo. Naniniwala ako sa inyo. Huwag munang magmadali. Tungkol sa pagiging disipulo, pagkatapos ko munang tapusin, ang isang mahalagang bagay ay hindi pa naman huli ang lahat. Sige, hihintayin ko ang inyong pagbabalik. Hoy, pulang emperador! Tulungan mo akong kontakin si Liu Ruyan. Mayroon akong mahalagang bagay na kailangang ipakipag-usap sa kanya. Sabihin mo sa akin ang plano mo. Una sa lahat, pasensya na soberano. Bilang manugang na nanunuluyan ng pamilya Liu, pumunta ka sa Jingzhao para hindi makuha ang atensyon ng mga pamilya. Manugang na nanunuluyan na naman. Liu Ruyan, baka nakalimutan mo. Noong pumasok ako sa pamilya Zhou, kung ano ang naging kinahinatnan nila. Hindi ako gaya ni Zhou Jin na babaeng ayaw sa maayos. Nasa kanya na ang pangarap ng lahat ng mga kababaihan pero hindi niya alam at pinalayas pa siya. Ang ganoong hangal na babae ay hindi talaga karapat-dapat sa paningin ng soberano. Kaya mas mabuti pa na ngayong araw na ito ay maging ganap na tayong tunay na mag-asawa. Sige ba? Soberano, Dahil gusto mo ng kapana-panabik? teka lang muna. Nagbibiro lang ako kanina. Hindi pa ako handa. Alam kong hindi mo kaya. Sinabi ko na sa iyo, huwag mo akong gamitan ng ganitong paraan. Sa katawan mo, wala akong interes. Ikaw na soberano ng Juzhou. Hindi ba akong si Liu Ruyan ay pasok sa iyong paningin? Ayaw mo akong pahawakin. Susubukan ko pa rin. Dakilang soberano. Liu Ruyan, sinasabi ko sa iyo, hindi ako interesado sa katawan mo. Dakilang soberano. Hindi ba't kanina ay natakot lang ako? Kung hindi, ituloy na natin. Liu Ruyan, sinabi ko na sa iyo, hindi tatalab sa akin ang mga laro mo. Mukhang hindi ka talaga natututo. Dakilang soberano, mayroon po ba kayong inaalala? Gusto ni Binibining Liu ng kapana-panabik. Liu Ruyan, sinabi ko na sa iyo, huwag mo akong gamitan ng mga laro mo. Hindi ka ba talaga natututo?
Soberano, huminahon po kayo. Masyadong kampante lang po ako. Pakiusap, huwag niyo itong pansinin. Soberano, huminahon po kayo. Alam ko na ang aking pagkakamali. Patawarin niyo na po ako ngayon. Handa akong gamitin ang aking malinis na puri para pawiin ang inyong galit. Magsalita ka. Ideya mo ba ito? O ideya ng pamilya Liu? Sarili ko po itong desisyon. Walang kinalaman ang pamilya Liu. Kung nais ng soberano na magparusa, parusahan niyo na lang po ako. Hindi ako interesado sa katawan mo. Kung ganoon, ano po ang nais niyong gawin ko? Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Hello! Dakilang soberano, nawawala si Yao Yao. Kasama niyo po ba siya? Hindi ko siya kasama. Siguradong lumabas lang siya. Kahit malikot, ang batang Yao Yao, hindi siya kailanman aalis ng walang paalam. Kung wala siya sa inyo, Huwag anong kang gagawin mag-alala. natin? Pupunta ako sa pamilya Yao ngayon. Mamaya na ang sa iyo. Sumama ka sa pamilya Yao. Pinuno ng pamilya Yao. Dakilang soberano, sa wakas ay dumating kayo. Sino po ang kasama niyo? Si Liu Ruyan ng pamilya Liu ng Jingshao. Si Yao Tianming na pinuno ng pamilya Yao. Kumusta po? Dali at dalhin mo ako kung saan nawala si Yao Yao. Halika na. Sumunod kayo sa akin. Kayo riyan. Sabihin mo agad ang nakita mo noon. Don at Ginong Xiao. Nakita ko po kanina na bukas ang pinto ni Senyorita, kaya pumasok ako. Ngunit wala pong tao sa loob, kaya nagulat agad ako sa Don. Maaari ka nang umalis. Dakilang soberano, gaya ng inyong nakikita. Kung saan nagpunta ang bata ay hindi namin alam. Dakilang soberano, kayo ay makapangyarihan dahil si Yao Yao ay inyong hindi pa kasal na disipulo. Nakikiusap po ako. Tulungan niyo po si Yao Yao. Pinuno ng pamilya Yao. Si Yao Yao ay disipulo lang, kaya dapat ko siyang tulungan. Ipaubaya mo ito sa akin. May mahinang amoy ng dugo. Mayroon bang tao kamakailan na gumagamit ng masamang mahika? Meron. Ang pamilyahan sa Jingzhou ay gumagamit ng mga dalaga bilang sisidlan. Alam ito ng lahat. Dahil sa respeto sa pamilyahan ay hindi ko ito sinabi. Sa hinala ko, may tao sa pamilyahan na nagkakainteres sa katawan ni Yao Yao para gamitin ito sa sarili nila. Dakilang soberano, kailangan niyo pong tulungan si Yao Yao dahil siya lang ang kaisa-isa naming apo. Pinuno ng pamilya, ipaubaya ito sa akin. Huwag kang mag-alala, may paraan ako. Hindi ko alam kung ano ang tingin sa akin ni Kuyang Xiao. Bakit kaya si Kuyang Xiao ay hindi pa ako sinasama sa pagsasanay? Sino ka? Hindi mo ba alam na ito ang pamilya Yao? Lumayas ka rito ngayon din? Magaling! Magaling! Tunay ngang banal na katawang yin, birhen pa pala. Nakahanap ng kayamanan si Lolo. Ikaw, kung hindi ka pa aalis, darating na ang mga tauhan ng pamilya Yao. Pinapayuhan kitang umalis na agad. Mga hamak na mababang mandirigma lang. Anong magagawa nila sa akin? Halika na sa akin, Neng! Mayroon ba sa pamilyahan na isang lalaking mukhang daga? Ang itsura. Pamilyahan. Ganoon nga si Hanming ng pamilyahan. Dakilang soberano, may nahanap ba kayong palatandaan? Ang bagay na ito, hindi nyo na kailangang makialam pa rito? Mauuna na ako. Sino ang mag-aakala? Ang bilis mong magising, Neng. Sa bulok na lugar na ito, may dalawa palang magagandang babae. Swerte ko talaga ngayong araw. Anong gusto mo? Kung susubukan mong saktan ako ngayong araw, hinding-hindi ka patatawarin ng pamilya Yao. Pamilya Yao. Akala ba nila ay kaya nila ako? Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ako ay mula sa pamilyahan ng kabisera. Ano ba? Ang pamilya Yao. Wala silang halaga sa akin. Sumunod ka na lang sa akin. At maging aking sisidlan, ang ibibigay ko sa iyo balang araw ay sapat na para sa inyong buhay. Tuy, hindi ka dapat ang basura na gaya mo. Mukhang pinili nyo ang mahirap na paraan.
Ito ay mula sa Pamilyahan. Isang espesyal na tableta. Isang piraso lang nito ay sapat na para sa buong araw na malunod kayo sa pagnanasa. Sa oras na iyon, siguradong magmamakaawa kayo sa akin. Ang aking Kuya Shaolin ay hinding-hindi ka palalampasin. Huwag mo nang banggitin si Kuya Shaolin. Kapag tumalab na ang gamot na ito, kahit si Jesus ay hindi ka maililigtas. Gising ka na pala, aking sinta. Sino ka? Kung sino ako, ako ang iyong mangingibig. Umalis ka. Tulong. Ano ang ginawa mo sa amin? Ginamit ko ang aking lakas para alisin ang gamot sa inyo. Kuya Shaolin, ikaw nga ang soberano ng Jujo. Tunay ito. Naglakas loob kang hawakan ng babae ng soberano. Soberano ng Jujo. Sino ba ang hindi nakakaalam? Ang kabisera ay kay Prinsipe Xiao. Anong soberano ng Jujo? Isa lang siyang asong gala. Kung susubukan mong saktan ako kahit kaunti, ang soberano ng Jujo, si Kuya Shaolin, hindi kanya mapapatawad. Tamang-tama. Tikman ko nga ang babae ng soberano ng Jujo. Sino ang tinatawag mong asong gala? Kuya Shaolin? Xiao. Xiao? Lin, hindi ka pa pala patay. Ang taong papatay sa akin ay baka hindi pa isinisilang. Bakit ka narito sa Jiangcheng? Wala kang karapatang malaman. Kaya naman pala, Anong gusto mong sabihin? natatakot ka kay Prinsipe Xiao, kaya ka nagtatago rito. Ikaw na basura. Ang tawaging asong gala ay papuri na sa iyo. Ngayon, sa buong Jujo, wala nang lugar para sa iyo. Kung matalino ka, umalis ka na. Baka sakaling mabuhay ka pa. Hawakan mo pa sila ulit. Puputulin ko ang mga paa mo. Ngayon, ay hahawakan ko sila. Anong magagawa mo? Naghahanap ka ng kamatayan. Ang galing talaga ng lalaking ito. Shaolin. Shaolin, ang lakas ng loob mong saktan ako. Pakawalan mo na ako agad. Kung hindi si Prinsipe Xiao, ay hindi ka patatawarin. Ikaw at si Prinsipe Xiao sa paningin ko ay parehong basura lang. Ngayong araw ay sisirain ko ang basurang tulad mo. Shaolin, naglakas loob kang sirain ang kapangyarihan ko. Ang pamilyahan at pamilya Xiao ay hindi ka mapapatawad. Marami ka nang nagawang mga krimen sa langit. Ngayon hindi lang sisirain ang iyong kapangyarihan, kundi tatanggalan din kita ng kakayahan mo bilang lalaki. Kuya Shaolin, kung nahuli ka pa ng kahit isang saglit, ay mawawala na ang aking dangal. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Sige, Kuya Shaolin, mauuna na akong umuwi. Tawagan mo ako kapag pupunta ka sa Jingzhou. Sige, Shaolin, ayos ka lang ba? Tara na! Ligtas na rito ngayon. Maaari ka nang maunang umalis. salamat sa araw na ito. Walang anuman. Ang pamilya Zhou ay wala na sa Jiangcheng, pero hanggat narito ka, Zhou Jin, tiyak na maibabalik ang pamilya Zhou. Jingzhou, sa wakas ay nagbalik na ako. Zhao Qing, titingnan ko kung anong gulo ang kaya mong gawin. Sabi mo tuturuan mo ako. Sumama ka muna sa Pulang Emperador. Ang lugar na ito ay hindi angkop para sa inyong dalawa. Ibalik mo na siya. Huwag mag-alala, Soberano. Ang ating mga tauhan ay nakapasok na sa bawat bahagi ng Jingzhou. Sa isang utos mo lang, Soberano, 100,000 sundalo ang sasalubong sa iyong pagbabalik. Sige na. Tara. Tara na, Ruyan. Hinto, mansyon ng pamilya Liu ito. Bawal pumasok ang mga estranghero. Si Kuyang Xiao ay panauhin ng pamilya Liu. Tumabi ka. Sa harap ng pamilya Liu ng Jingzhou, nangahas kayong maging bastos. Mga tao, hulihin ang dalawang wretch na ito. Hulihin niyo ang dalawang iyan. Nababaliw na ba kayo? Ako ang pinuno ng pamilya Liu na anak ni Liu Zongze. Tingnan ko lang kung sinong gagalaw sa akin. Akala ko kung sino na. Anak lang pala ni Liu Zongze. Ang lakas ng loob mo.
Ang pangalan ng pinuno ng pamilya Liu ay hindi mo dapat binabanggit ng ganyan. Binibining Leo, masyado ka nang matagal na wala. Si Liu Zongze ay isa na lang matandang nagpapahinga sa bahay. Ang tunay na pinuno ng pamilya Liu ay si pangalawang Master Liu. Imposible. Noong umalis ako ng Jingzhou, maayos pa ang lagay ng itay. Isang buwan pa lang ang nakalipas, siguradong walang masamang nangyari. Liu Ruyan, sa pamilya Liu ngayon, wala ka ng boses dito. Pare, tayo na at palayasin. Ang dalawang yan. Sige, subukan nyo. Subukan mong galawin ako. Ako, tauhan ako ni pangalawang Master Liu. Huwag ka nang umasang magtatagal sa Jingzhou. Sinasabi ko sa iyo. Noong namamayagpag ako sa Jingzhou, wala ka pa sa kalingkingan ko. Sino ba itong pangalawang Master Liu? Ang pangalawang tito kong si Liu Zonglin ang namamahala sa ikalawang sangay. At ang unang sangay ng itay ko ay matagal na niyang kaaway. Hindi ko akalain na sa pag-alis ko ng Jingzhou ay may mangyayaring ganito kalaki. Paumanhin, soberano, dahil nadamay pa kayo sa gulo ng pamilya ko. Ayos lang. Dahil magkasosyo na tayo hanggat nandito ako. Wala siyang magagawa sa iyo. Talagang kalabisan na ito. Liu Ruyan, nagawa mo pang magpaupo ng ibang lalaki sa upuan ng pinuno ng pamilya. Sino ang nagsabing maupo ka riyan? Bumaba ka na agad. Liu Yi, bisita siya ng pamilya Liu. Huwag kang maging bastos. Ikaw. Liu Ruyan, hindi ka na ngayon ang panganay na senyorita. Ako na ang pinuno ng pamilya. Mag-ingat ka sa pananalita mo. Liu Zonglin, anong ginawa mo kay Itay kapag may nangyaring masama sa kanya, hindi kita mapapatawad? Liu Ruyan, ang sakit ng itay mo ay walang kinalaman sa akin. Mahina na ang kanyang katawan, kaya tinutulungan ko lang siya na pamunuan ang pamilya Liu. Mahina na talaga ang itay mo. Bakit mo kami sinisisi? Malas lang talaga ang tadhana niya. Ikaw? Anong ikaw? Ang sakitin mong itay ay mukhang hindi nagagaling. Pinapayuhan kitang magmadali na humanap ng kakampi rito. Dahil kung hindi, samahan mo ako ng ilang gabi. At hahayaan pa kitang manatili sa pamilya Liu. Liu Yi, ako ang iyong pinsang ate. Mas maganda nga iyon. Ang lalaking kasama mo ay mukhang isang basura. Sumama ka na lang sa akin. Isang basura lang siya. Hindi siya dapat patulan. Gusto kong makita kung anong magagawa ng isang basurang tulad mo. Siguradong isa siyang dakilang eksperto. Subukan mo lang akong hawakan. Hindi kita palalampasin ngayong araw. Sandali. Kaibigan, hindi ko alam kung bakit nakikialam ka sa mga usapin ng pamilya Liu. Buhay pa ang pinuno ng pamilya Liu, pero harap-harapan kayong nambubuli ng bata. Hindi ko ito matatanggap, kaya kailangan kong makialam. Hindi pa patay. Pero bilang na ang mga araw. Hindi rin sigurado. Sa mundong ito ay wala pa yata akong sakit na hindi kayang pagalingin. Kalokohan. Tingin ko ay baliw ka lang. Nanggugulo ka sa pamilya Liu. Hinding-hindi kita palalampasin ngayon. Dahil napakalakas ng loob mo. Halika at tingnan natin. Tuloy ka. Itay, hindi niya magagawa. Bakit ka natataranta? Hindi ako naniniwalang makakakita siya ng anumang sinyales. Ang pamilya Liu ay mananatiling sa ating mag-ama. Yan, Inay. Nandito ka na. Anong nangyari rito? Nang umalis ka ng Jingzhou, maayos pa ang iyong itay. Pero pagkalipas ng ilang araw, naging ganito na siya. Inay, huwag ka nang masyadong mag-alala. Gagaling din ang sakit ni Itay. Sige. Siya ang soberano ng Juzhou, si panganay na Kuya Shaolin. Dakilang soberano, pakiusap po. Iligtas niyo ang aking asawa. Kung magagawa niyo po na iligtas ang aking asawa, ang pamilya Liu ay handang magsilbing alipin para sa inyo. Basta't ang dakilang soberano ay maililigtas ang aking ama, handa akong gawin ang lahat. Tumayo muna kayo. Pakiusap, tumayo po kayo. Titignan ko na ang pulso ng Ginoo. Panginoong Xiao,
Ang asawa ko po ay Nalason siya. nalason. Oh, mahigit 1 buwan na siyang nalason. Ang asawa ko ay walang nakasalamuhang bagay sa labas ng pamilya Liu. Paano siya malalason? Madam, handa na ang lugaw ni Don. Ibigay mo sa akin. Tigil. Sino ka? Mananagot ka ba kapag may nangyari kay Don? May mali sa lugaw na ito. Anong pinagsasabi mo? Matagal na akong nanilbihan kay Don at nagagawa mo pa akong paghinalaan. Panginoong Xiao, baka nagkakamali ka lang. Siya ang personal na alila ni Don. Hindi niya lalasunin ang amo niya. At ang mga sikat na doktor sa kabisera ay sinuri na siya. Walang nakitang lason sa katawan ni Don. Walang kulay at lasa ang lason na ito. Ang mga ordinaryong doktor ay hindi makakakita ng anumang bakas. Naniniwala ako sa sinabi ni Kuyang Xiao. Dahil sabi mo ay walang mali sa lugaw. Inumin mo ito. Para kay Don ang lugaw na ito. Isang katulong lang ako kaya hindi ko pwedeng kainin. Bakit ka natataranta? Isang mangkok lang ito ng lugaw. Inumin mo na ito. Ako. Magsalita ka. Sino ang nag-utos sa iyo? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Matigas ang ulo mo. Alam mo kung gaano kabagsik ang lason na ito. Kung magmamatigas ka pa, papatayin kita rito mismo. Ako, patawad po. Magsasalita na ako. Aamin na ako. Siya, si pangalawang Master Liu ang nag-utos sa akin. Ano? Ikaw na walang utang na loob. Mabuti ang Don sa iyo at nagawa mo pa siyang lasunin. Matriarka, maawa po kayo. Si Liu Zonglin ang may gawa. Nilinlang niya lang po ako. Sumama ka sa akin. Gusto kong makita kung ano ang sasabihin niya. Ruyan, maghintay ka muna. Unahin nating gamutin ang Ginoo. Don. 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 Yan, tingnan mo. Bumuti na ang itay. Itay. Don, gising na po kayo. Itay. Itay, gising na po kayo. Ako? Anong nangyari rito? Itay. Nalason po kayo. Si Kuyang Xiao ang nagpagaling. Ito ang soberano ng Jiuzhou, si Panginoong Shaolin. Si Panginoong Xiao po. Siya mismo ang nanggamot sa akin. Napakalaki ng utang na loob ko. Walang anuman. Ako, si Liu Zongze, ay handang isama ang pamilya na sumuko na sa soberano. Salamat. Higit sa lahat, ito ay tungkol sa pagtutulungan namin ng iyong anak na babae. Mabuti? Mabuti. Ang mapansin si Yaner ng dakilang soberano. Tunay ngang anak na babae ko. Ipapahanda ko na ang lahat. Itay, huwag po kayong magmadali. Bakit? Ayaw mo bang pakasalan ang dakilang soberano? Hindi po, Itay. Ngayon ang pamilya Liu ay kontrolado ng pangalawang tito. Akala ko ay hindi na kita makikita muli. Ano? Nagawa niyang apihin ang aking anak na babae. Titingnan ko kung ano ang kaya niyang gawin sa akin. Huwag kayong mag-alala. Hindi magagawang saktan ako ni Liu Zonglin. At dahil narito ang soberano, hindi siya makakagawa ng gulo. Ang pagbabalik ko sa Jingzhou ay ginawa kong lihim. Panatilihin muna nating sikreto ito. Ano po ang ibig sabihin ng soberano? May paraan ako. Huwag kayong mag-alala. Ito ang unang hinto ko dito sa Jingzhou. Pamilya Xiao. Nagbabalik na si Shaolin. Munting bastardo. Ikaw na anak sa labas. Hindi ka dapat sa apelidong Xiao. Munting bastardo? Munting bastardo? Ang upuang ito ay hindi para sa basurang gaya mo. Si Kuyang Xiao ay aking tunang na lalaki. Mag-ingat ka sa pananalita mo. Isang anak ng pamilya Liu ay nagkagusto pa talaga sa basurang puro kasinungalingan. Liu Yi, kapag ininsulto mo pa ang tunang ko, hindi kita mapapatawad. Sige, Liu Ruyan, para lang sa isang lalaki, kakalabanin mo ang pamilya mo. Kung alam ko lang na ganyan ka, dapat noon pa kita tinapos. At ikaw naman, huwag mong isiping dahil nakasampa ka sa kama ng mababang babaeng ito ay ligtas ka na. Sinasabi ko sa iyo, ito ang pamilya Liu. Hindi ka makakaalis ng buhay. Ikaw. Ang madalas sumampa sa kama ay ikaw siguro, di ba? Sa hitsura mo pa lang. Mukhang mahina na ang katawan mo. Baka ilang taon na lang ang itatagal mo.
Naghahanap ka ba ng kamatayan? Naghahanap ka ba ng kamatayan? Ako na ang masusunod sa pamilya Liu. Ipinasa ang pamilya Liu sa iyo, isang lantang gulay na tulad mo. Siguradong babagsak ito balang araw. Dahil nagmamadali kang mamatay, huwag mo akong sisihin. Huwag kang masyadong mayabang. Ito ang pamilya Liu. Mag-isa ka lang at gusto mo pa akong talunin. Sinasabi ko sa iyo, sirain mo ang galing mo ngayon at palalagpasin ko pa ang buhay aso mo. Hindi lang ang galing mo ang sisirain ko. Sisirain ko rin ang iyong kakayahan bilang isang lalaki. Tigil. Tigil. Itay, patayin mo siya bilis. Sisirain niya ang galing ko at gagawin niya akong baog. Naglakas loob kang saktan ang anak ko. Walang takot sa kamatayan. Ano naman kung saktan ko siya? Isa lang siyang taong walang alam, kundi bisyo at sugal na basura. Dapat lang siyang sirain. Liu Ruyan, nakipagsabwatan ka sa tagalabas para saktan ang anak ng pamilya Liu. Anong parusa ang dapat sa iyo? Ang aking tunang na lalaki ay tinutulungan lang akong turuan. Ang taong walang takot sa kamatayan. May problema ba roon? Tunang na lalaki. Sino ang pumayag? Tunang na lalaki. Sinong pumayag? Ang itay ko. Nahanap mo ang isang batang marunong mag-kung fu para talunin kaming mag-ama. Si Liu Zongze ay koma ngayon. Sa buong pamilya, Liu, ako ang namumuno. Ako ang masusunod. Kinu-question mo ba ang desisyon ng itay ko? Desisyon ng itay mo. Pagsalitain mo siya. Ginagamit mo ang taong tahimik bilang panangga. Paano kung pumayag talaga ang itay ko? Kung magigising talaga ang itay mo, ibibigay ko ang pagiging pinuno ng buong puso. Sa kanya, ibibigay ko ito. Sige. Kung gayon, ay tatanggapin ko ito. Itay. Inalagaan mong mabuti ang pamilya Liu, aking mahal na kapatid. Gising ka na. Bakit? Ayaw mo ba akong magising? Hindi. Paano ko magagawa iyon? Liu Zonglin, alam mo ba ang iyong kasalanan? Anong kasalanan ang nagawa ko? Mukhang hindi ka aamin hanggat hindi huli ang lahat. Pasok. Pinuno ng pamilya. Magsalita ka. Ano ang ipinagawa sa iyo ni Liu Zonglin? Pinuno ng pamilya. Isang buwan na ang nakalipas. Pinuntahan ako ni Liu Zonglin. Pangalawang master, ano po ito? Isang pakete lang ito ng gamot. Hindi mabuti ang pakiramdam ni Kuya. Idagdag mo ito sa kanyang mga pagkain. Sige po, pasasalamatan ko kayo para sa pinuno ng pamilya. Pinuno, pakinggan niyo ako. Simula noon, ginamit na ako ni Liu Zonglin para bantaan sa dahilang ito. Sabi pa niya ay gagamitin ito para kontrolin ako habang buhay. Ito, sinisiraan niya ako. Sinisiraan niya ako. Liu Zonglin. Ako, sinisiraan niya ako. Maliwanag ang ebidensya. Ano pa ang masasabi mo? Don, hindi po ito mabuti. May nangyari sa panganay na senyorito. Anong nangyari kay Singer? Tumawag ang ospital kanina. Sabi nila ay hindi na niya kaya. Babalikan kita mamaya. Senyorito Xiao, nasa panganib ang buhay ng anak ko. Hindi na kita masasamahan dito. Ayos lang. Itay, sasama rin ako. Huwag kang makulit. Manatili ka rito kasama si Senyorito Xiao. Sa kapatid mo, kami na ng ina mo ang pupunta. Tara na. Pero, Ayos lang, sasamahan kita. Itay, nasaan ang basurang iyon? Itay, hinayaan mo siyang makatakas. Nagising na muli si Liu Zongze. Kung hindi, mapapasa atin na sana ang pamilya Liu. Anong gagawin natin? Hahayaan na lang ba natin ito? Buti na lang nasa ospital ang anak niya. Pumunta ka na doon ngayon. Hindi ako naniniwalang. Kapag wala na ang anak niya, magagawa pa niyang mamuno sa pamilya Liu. Doktor, kumusta na po ang anak ko?
Wala na siyang pag-asa. Ang anak mo, masyadong malubha ang mga sugat niya. Pinapayuhan kita. Bilisan mo at ihanda na ang burol. Anong nangyari sa senyorito? Inay, Ano ba talaga ang nangyari sa senyorito? Panginoong pinuno ng pamilya, ang bagay na ito ay wala talagang kinalaman sa amin. Ang pamilyahan ang may gawa nito. gawa ito ng pamilyahan. Ginawa ito ng pamilyahan. Tama, panganay na senyorita. Noong oras na iyon, nagsasaya kami sa KTV. Nang sumugod ang pamilyahan. Halika na mga kuya. Magpakasaya at uminom tayo. Ako na ang magbabayad nito. Sige po. Inom, tagay. Mabuhay si Ginoong Liu. Ang lalaking ito. Lumpuhin niyo siya. Hanji, ang pamilya Liu namin ay walang atraso sa inyo. Bakit mo ako ginugulo ngayon? Sige, lilinawin ko ang lahat. Ang ate mong masamang babae ay nilumpo ang kapatid ko. Ngayon, lulumpuhin ko rin ang kapatid niya. Anong pinagsasabi mo? Nasa Jiangcheng ang ate ko. Paano mangyayari iyon? Ang kapatid ko ay nilumpo sa Jiangcheng. Sa maliit na Jiangcheng na iyon. Huwag kang magbintang, sinasabi ko sa iyo. Baka may ibang kinalaban ng kapatid mo. Kalokohan. Ikaw, ang manloloko. Ang galing ng kapatid ko ay walang kapantay sa Jiangcheng. Sino pa ba kundi ang ate mo? Mortal na kaaway ko ang pamilya Liu. Sugod na kayo. Ruyan, napakawalang isip mo. Kahit na si Hanming ay isang layaw na bata mula sa Jingzhou, hindi mo dapat siya pinilayan. Hindi po itay ako. Patawad po itay, hindi ko po sinasadya. Ako ang pumilay kay Hanming. Wala itong kinalaman sa iba. Senyorito Xiao, masyadong padalos-dalos. Sa ganitong kritikal na sandali, hindi tama na pilayan si Hanming. Ang hayop na iyon ay nambastos ng inosente. Matagal na siyang dapat pinilayan. Walang gaanong galing, pero ang lakas ng loob. Panganay na kuya. Ito ba ang napili mong manugang, hindi pa nagtatagal dito, ay binugbog na ang senyorito ng pamilyahan mula sa Jingzhou? Xiaoyu, hindi pa tayo tapos magtuos. Huwag mong isipin na ang ginawa ng asawa mo ay hindi ko alam. Wala namang ebidensya, kaya huwag tayong magbintang para sa akin. Tingnan niyo muna ang kalagayan ng inyong anak bago magsalita. Tama po, panganay na tito. Ang anak niyo ay nasa panganib ngayon dahil sa ginawa ng lalaking ito. Liu Yi, manahimik ka. Kung hindi lang dahil kay Kuyang Xiao na nagpakita ng awa, matagal ka na sanang pinilayan. Kung hindi lang nagpakita ng awa si Kuyang Xiao, ay matagal ka ng lumpo. Ano? Ngayon ba ay kakampi ka na sa iba? Hindi lang sa labas mo. Kinalaban ang pamilyahan. Ngayon ay nagdala ka pa ng dayuhan para maghari-harian dito. Panganay na kuya, dapat ng mag-asawa. Tingnan mo ang kalagayan ng anak mo. Ang susunod na pinuno ay para sa anak ko. Tama po tito. Ayaw niyo rin namang ang pamilya Liu ay mapunta sa kamay ng iba. Hindi, anak ko siya. Kailangang iligtas. Kuyang Xiao, pakiusap iligtas mo ang kapatid ko. Liu Ruyan, nawawala ka na ba sa isip? Aaminin ko na ang batang ito ay magaling lumaban. Bakit? Akala mo ba ay kaya niya ang lahat? Paano kung kaya kong pagalingin ang sakit na ito? Akala mo ba talaga ay kaya mo ang lahat? Sabi na ng doktor na wala ng pag-asa. Sige, halika. Ang isang ito ay mula sa Jingzhou na pinakasikat na doktor. Sabi niya ay wala ng lunas. Iyong bata, huwag mong paglaruan ang buhay ng ibang tao. Nandito ako. Maniwala ka sa akin. Kung ipipilit mo ito kapag may nangyari, sino ang mananagot? Doktor, hayaan na lang natin siya. Baka sakaling mapagaling niya. Tiwala ako kay Kuyang Xiao kapag may nangyari. Ako si Liu Ruyan ang mananagot. Bata, huwag kang basta maniniwala. Oo nga, dapat tayong makinig sa manggagamot. Sabi ko na, ako ang mananagot sa lahat. Ayaw mong makinig. Panuorin na lang natin. Kuyang Xiao, tiwala ako sa'yo. Ako na ang bahala. Paano nangyari iyon? Paano nangyari iyon?
Tapos na ang gamutan. Maya-maya lang ay magigising na siya. Imposible ito. Anong klaseng daya ito? Talagang gumaling na siya. Paano mo ito nagawa? Tungkol diyan, hindi ko muna sasabihin. Isa kang tunay na eksperto. Ngayong araw, marami akong natutunan. Sa hinaharap, kung may kailangan ka, pumunta ka lang sa akin. Inay, anong gagawin natin? Huwag kang matakot. Tawagin mo ang tatay mo. Hindi. Pero kasi ako, Bakit ka natataranta? Wala silang ebidensya. Yung naghatid lang ng gamot ay hindi sapat para pabagsakin tayo. Sige na. sige, pupunta na ako, Inay. Kuyang Xiao, salamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi magigising ang kapatid ko. Salamat, Senyorito Xiao, sa pagliligtas ng buhay. Mula ngayon si Senyorito Xiao ay dakilang tagapagligtas ng pamilya Liu. Ang pamilya Liu ay handa sa kahit anong panganib, hindi tatanggi. Walang anuman. Nasaan ba ako? Anak ko, Mabuti kong anak. Sa wakas ay gising ka na. Akala ni inay, hindi na kita makikita muli. Gising ka na sa wakas. Hindi mo lang alam kung wala ang bayaw mo, hindi ka na magigising. Ate, bayaw. tama. Oo. Siya, si Shaolin. Ang tunang na lalaki ng ate mo. Siya ang nagligtas sa iyo ngayon. Maraming salamat, bayaw. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Maliit na bagay lang. Sabihin mo na anong nangyari noon. Kasalanan ito ng buwisit na Hanjie. May huling habiling ka pa ba? Gawang paratang lang iyan. Baka ang kapatid mo ay pinatumba ng isang eksperto. Ulol. Bukod sa ate mo, walang sinuman ang kakalaban sa pamilyahan. Ang daming kasalanan ng kapatid mo. Sinalanta ang mga inosenteng babae. Dapat lang siyang dudurugin. Ang lakas ng loob mong isumpa kami. Sige, patayin mo ako. Ang pamilya Liu namin ay hindi basta-basta. Huwag kang mag-alala. Hindi kita papatayin, papanatilihin kitang buhay. Para malaman ng lahat ang mangyayari kapag kinalaban ang aming pamilyahan. Ate, talaga bang si Hanming ay pinatumba mo na? Ako ang tumapos sa kanya. Ang galing mo, bayaw. Iyong si Hanming kahit na basura siya, magaling din lumaban. Walang nangangahas sa kanya. Tumahimik ka nga muna. Ang masamang reputasyon ni Han Ming sa Jingzhou, sino bang hindi nakakaalam? Kaya lang siya naging mayabang dahil iyon sa katotohanang nasa likod niya ang pamilyahan. Isang hamak na bastos lang. Ang ginawa ni Bayaw ay puksain ang salot. Ang galing talaga ni ate. Si Bayaw ay gwapo at malakas. Kagagaling mo lang sa sakit? Gusto mo bang mabugbog ulit? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Huwag muna itong ipagsabi. Sa ugali ng pamilyahan sa Jingzhou, tiyak nagaganti sila sa atin. Ano pong ibig ninyong sabihin pa? Ang pagkatao ni Senyorito Xiao ay sikreto. Kaya kailangan nating pag-isipan natin. Ang pamilyahan sa Jingzhou ay matagal nang maghari-harian. Oras na para sila naman ang magdusa at masaktan. Ang basurang pamilyahan na iyan ay aalis din sa Jingzhou balang araw. Napakayabang mo pa rin? Hindi mo man lang ginalang ang pamilyahan. Mukhang pagod ka na sa buhay. Ang lakas ng loob mong galawin ang pamilyahan. Masyado na kayong nagmamagaling. Nagre-rebelde na ba kayo? Liu Zonglin, may gana ka pang pumunta rito. Ang pamilya Liu ay nasa sitwasyong buhay o patay na lahat ng ito ay dahil sa manugang mo at sa mga ginawa niya. Ang pamilyahan ay napakalaking pamilya, pero nagawa niyo pang kalabanin. Ngayong galit na ang pamilyahan. Tingin ko ang pamilya Liu ay hindi na rin makakaligtas. Liu Zonglin, nilason mo muna ang aking itay. Ngayon naman ay sinisisi mo ang aking tunang na lalaki. Wala ka na ba talagang hiya? Liu Ruyan, huwag mo akong inabuso ang bait. Kung hindi dahil sa iyo at sa lalaking iyan sa tabi mo, hindi tayo aabot sa ganito. Para sa akin, mas mabuti kung igapos na lang natin ang batang ito at ibigay sa pamilyahan para kumalma ang kanilang galit. Baka sakali ay palayain pa ang ating pamilya Liu. Inay, hindi pa yan sapat. Hindi sapat na siya lang ang igapos. Sa tingin ko, igapos nating pareho ang dalawang ito at ialay sa pamilyahan para tuluyang mawala ang kanilang galit. Liu Zonglin, kapag ginalaw mo ngayong araw ang aking anak na babae at manugang, papatayin kita. Panganay na kuya. Isipin mo
ang kapakanan ng pamilya. Tama si panganay na kuya. Huwag kang maging bias. Tama si panganay na tito, itali mo na siya at ibigay sa pamilyahan. Tingnan natin kung sinong maglalakas loob na saktan ako. Bata, ngayon ipapakita ko sa'yo kung gaano ako kalakas. Itay. Mahal. Anak. Anak, okay ka lang ba? Anak. Hindi ko akalain na ganito ka pala kalakas. Kitid ng isip. Nananaginip ka. Kayong dalawa lang, gusto niyo akong saktan. Pati ikaw? Ikaw, binabalaan kita. Huwag kang lalapit. Ikaw, huwag kang lalapit. Kung papatayin kita, madudumihan lang ang kamay ko. Alis. Hello, Yaw Yaw? Anong nangyari? Kuyang Xiao, bilisan mo. Iligtas mo ako. Nasaan ka? Pupunta na ako diyan. Anong nangyari, Kuyang Xiao? May nangyaring masama kay Yaw Yaw. Sumama ka sa akin. Neng, mag-isa ka lang ba? Samahan mo si kuya. Subukan niyo lang lumapit. Si Kuyang Xiao ay hinding-hindi kayo mapapatawad. Kahit sumigaw ka pa ng malakas ngayon, walang darating para iligtas ka. Tama. Ngayong nakatagpo mo kaming dalawa, oras na para swertehin ka. Sa tingin ko, ngayong gabi, sumama ka na lang sa amin. Kaming dalawa ngayong gabi ay pagsisilbihan ka ng mabuti. Tama. Saklolo, masasamang tao ang mga ito. Tingnan natin kung sinong mangangahas na tumulong. Tingnan natin kung sino. Ngayong gabi, hindi makakarating ang Kuyang Xiao mo. Kuyang Xiao, nasaan ka na? Iligtas mo ako. Siguradong si Kuyang Xiao ay hindi kayo palalampasin. Kahit gaano pa kalakas ang Kuyang Xiao mo, mas malakas ba siya sa pamilyahan? Tama. Dito. May mangangahas pa bang kumalaban sa pamilyahan? Ang Kuyang Xiao mo ngayong gabi ay hindi ka ililigtas. Sa tingin ko, sumama ka na lang sa amin ngayong gabi. Pagsisilbihan ka namin. Halika na, sumama ka na. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Tingnan ko lang kayong dalawa kung sinong mangangahas na lumabas dito. Kuyang Xiao. Saan ba galing ang hayop na to? Kilala mo ba kung sino kami? Kilala mo ba kami? Kapag hindi ko nabali ang binti mo, magpapalit ako ng apelido. Magpapalit ako ng apelido. Panganay na kuya, maganda rin ang babaeng kasama niya. Anong klaseng swerte ito? Na makatagpo ng ganitong kaganda. Neng, kung sasama ka sa kanya, sayang lang ang ganda mo. Sumama ka na lang sa aming dalawa. At siguradong mag-e-enjoy ka. Tama yan. Neng, kaming dalawa ay kaibigan ng panganay na senyorito ng pamilyahan. Garantisadong masarap na buhay. Mga aso na naman ng pamilyahan. Mabuti at alam mo ba ang katayuan ng pamilyahan dito sa Jingzhou? Huwag kang makialam sa amin. Sa lugar na ito ng Jingzhou, walang hindi kayang ayusin ang pamilyahan. Neng, sumama ka sa amin ngayong gabi. Siguradong mag-enjoy ka. Talagang nananakit ka na, ha? Mga pre, sugurin nyo. Bilis, saktan mo na, tira na. Shaolin. Suko ka na ba? Suko na. Kuya, patayin mo na lang ako. Huwag mo lang akong hiyain. Saktan mo siya. Sige, tira na. Siya ang nag-utos nito. Tira. Bakit ang lakas mong manuntok? Gusto mo ba talaga akong saktan? Siya, pinagawa niya lang sa akin. Patawad po. Kuya Shaolin, alam mo ba, kung nahuli ka lang ng konti, hindi mo na ako makikita. Sige na, nandito na ako. Bakit ka ba nag-iisa rito? Hindi ba't sabi ko sa inyo ni Pulang Emperador na maghintay muna kayo roon? Ang kapal ng mukha mo. Kung hindi mo ako iniwan kay Pulang Emperador para lang makipagkita rito sa senyorita ng pamilya Liu, narinig ko kasing ikakasal ka na, kaya uminom ako ng konti sa bar. At doon ko nakatagpo ang pamilyahan. Alam mo naman pala,
Na ikakasal na tayo dahil engaged na tayo. Pero hindi mo naman kailangang uminom ng ganoon karami. Sino ba kasing nagsabing mag-engage ka? Nang hindi man lang nagsasabi? Ano ba ang ginagawa mo? Siya ang aking tunang na lalaki. Sa tingin mo ba ay tama lang na yakapin mo siya ng ganyan? Hindi pa kayo kasal, kaya hindi pa siya asawa. Pasensya na, panganay na, kuya at ate. Kanina ko pa kayo naririnig. Sa punto ng inyong pananalita, siguradong hindi kayo taga Jingzhou. Hindi nyo lang alam, dito sa lugar ng Jingzhou, napakapangyarihan ng pamilyahan. Sobrang lakas nila. Gusto kong makita kung paano ang pamilyahan sa Jingzhou ay naghahari-harian. Siguradong hindi nyo alam. Nasa Jingzhou, bukod sa pamilya Xiao, ang kasunod ay pamilyahan. Kapag kinalaban mo ang pamilyahan sa hinaharap dito sa Jingzhou, paano ka pa mabubuhay? Oo nga naman, paano ka pa mabubuhay niyan? Ang ibig mong sabihin, ngayong kinalaban ko na ang pamilyahan ay wala na akong lugar sa Jingzhou. Ang punto ay hindi iyon. Nagustuhan ng panganay na senyorito ng pamilyahan ang dalawang babae. Ako. Nagustuhan ang dalawang matandang tiya. Kinalaban mo ang panganay na senyorito Han. Sa tingin mo ba magiging maayos ka pa dito sa Jingzhou? At ang panganay na senyorito Han na sinasabi mo, hindi kaya si Han Jae iyon? Kilala nyo ang dakilang senyorito Han. Kung ganoon ay madali na ito. Magsisilbi akong tagapamagitan. Iimbitahan ko ang dalawang matandang tiya at ituturing nating walang nangyari. Nasaan si Hanje? Nasaan ang aking sinta? Senyorito Han, sa wakas, ay dumating kayo. Tingnan nyo, basag-basag ang mga bote. Ito. Tingnan nyo ang inyong babae. Dahil sa dalawang ito, nasira ang ating plano. Tama, sila nga iyon. Maliit nga ang mundo. Nandito rin pala si Senyorita Liu. Ikaw ba ang nagpadala sa kapatid ko sa ospital? Oo, ako nga. Hanje, napakalupit mo. Hindi ka ba takot sa pamilya Liu? Pamilya Liu? Nakakatawa. Ang pamilya nyo sa pamilyahan ay walang sinabi. Talagang kakalabanin mo ang pamilya Liu hanggang huli. Labanan. Kahit maubos ang pamilya Liu, ligtas pa rin ang pamilyahan. At saka, noong pinuntahan ka niya, ginawa mong baldado ang kapatid ko. Hindi pa tayo tapos dito. Kasalanan mo yan. Kahit gaano pa siya kabasura. Problema iyon ng pamilyahan, hindi mo kailangang makialam. Ang basura kong kapatid ay ikaw ang tumapos. Ako nga ang tumapos sa kanya. Ano naman ngayon? Bata, kinalaw mo ang tao namin. Gusto mo na bang mamatay? Tingnan natin, ngayong tinapos ko siya. Ano ang magagawa mo sa akin? Pinugbog din ba kayo nito? Oo nga, napakalupit ng batang ito. Kung hindi natin siya tuturuan, hindi niya rerespetuhin si panganay na senyorito Han. Tama, binugbog niya kami. Turuan natin siya ng leksyon. Mukhang kailangan kitang turuan para malaman mo kung sino ang hari sa Jingzhou. Huwag mong isiping dahil sa hamak na galing mo, ay magagawa mo na ang lahat dito sa Jingzhou. Hanji, kapag ginalaw mo si Kuyang Xiao, kinalaban mo na rin ang aming pamilya Liu. Pamilya Liu, sa paningin naming pamilyahan, wala lang naman kayo. Ikaw. Bata, mukhang ayos ka naman. Ganito, baliin mo ang isang kamay at paa mo, tapos lumuhod ka, at magkautaw ng 1,000 beses, at hahayaan kitang maging aso ko. Sa tingin ko, ito ay isang magandang pagkakataon mula kay panganay na senyorito Han, kaya magpasalamat na kayo sa kanya. Tama, ito ay isang napakalaking swerte para sa iyo. Hanje, wag mo kaming masyadong apihin. Ngayon ay marunong ka nang magsalita para sa iyong munting kasintahan, di ba? Naglakas loob ka pang paluhurin si Kuyang Xiao. Hindi ka man lang karapat-dapat na humawak ng sapatos niya. Liu Ruyan, huwag kang masyadong mayabang. Anong nangyari? Hindi ka na ba uubra dito sa Jingzhou, kaya pumunta ka sa Jiangcheng para maghanap ng isang basura na magtatanggol sa iyo? Jiangcheng. Narinig nyo ba? Jiangcheng, gusto nyo bang makipagkumpetensya sa aming Jingzhou? Oo nga. Jiangcheng pa talaga ang ipinagmamalaki mo. Liu Ruyan, kung ano ang puno, siya ang bunga. Pababa ng pababa ang uri nyo. Mukhang pabalik na ang buhay mo. Tama, Senyorita Liu. Sa tingin ko, sumunod ka na lang sa aming senyorito. Tiyak na masarap iyon. Tama. Sumama ka sa aming senyorito. Siguradong maginhawa ang buhay mo. Si Kuyang Xiao ay ang soberano ng Juzhou. Ang pagbitbit nyo ng sapatos niya ay isang karangalan na para sa inyo? Bakit mo ibinunyag ang pagkakakilanlan ni Kuyang Xiao? Pasensya na Kuyang Xiao. Hindi ko lang matiis ang sinasabi nila. Hayaan mo na. Hindi na kailangang magtago pa ngayon. Soberano, ano ang plano pagkatapos nito? Naiayos na ng pulang emperador ang lahat. Ngayon ang impormasyon sa Jingzhou ay halos alam ko na rin ang lahat. Narinig nyo ba? Sabi niya, siya ang soberano ng Juzhou. Narinig ko. Sa tingin ko silang tatlo ay mga baliw.
Ang soberano ng Juzhou ay matagal nang nawala. Binabanggit pa rin niya iyon. Grabe talaga. Miss, first time mo sa Jingzhou, no? Ang soberano ng Juzhou ay nawala na ng ilang daang taon. Ang pamilya Liu ay makakapagpatunay na ang nasa harap mo ay ang tunay na soberano ng Juzhou. Soberano ng Juzhou? Kahit soberano pa siya ng universo, wala akong pakialam sa kanya. Hanje, ang lakas ng loob mong baliwalain ang soberano ng Juzhou. Ayaw mo na bang manatili sa Jingzhou? Ang soberano ng Juzhou ay ilang daang taon nang wala. Ang ginawa niya, 800 taon na ang nakalipas. Balak mo pa bang ungkatin? Naghahanap ng kamatayan talaga. Liu Ruyan, matagal ka na sa Jingzhou? Hindi mo ba alam kung sino ang namumuno rito ngayon? Si Prinsipe Xiao ay pansamantalang namumuno sa Jingzhou para sa soberano. Nakalimutan mo na ba kung sino ang tunay na hari ng Jingzhou? Lahat ng pamilya sa Jingzhou ngayon ay sumusunod kay Prinsipe Xiao. Kahit bumalik pa ang soberano ng Juzhou, siya ay isa lamang, asong gala. Hanje, sa tingin ko ay nababaliw ka na para insultuhin ang soberano ng ganyan. Ang pamilya Han ay sumusunod kay Prinsipe Xiao para lumakas at lumaki. Pinapayuhan ko kayong sumunod sa amin. At ikaw, kung matalino ka ay maging aso ka na lang. Ang ibig mo bang sabihin ay kung luluhod ako ay mapapatawad mo na ako? Depende sa mood ko. Binigyan kita ng pagkakataon pero wala kang silbi. Sige. Salamat na lang, Senyorito Han, sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong maging aso mo. Tingnan mo kung gaano siya kagaling makisama. Tapos ka na ba? Baliw ka na, ibaba mo ako agad. Masyado na kitang pinagbigyan. Akala mo ba talaga luluhod ako sa iyo? Kung hindi kita dudurugin ngayon, hindi ako ang soberano ng Juzhou. Bakit hindi ko mailabas ang tunay na lakas ko? Sa antas ng lakas mo ngayon, hindi ka makakawala. Binabalaan kita. Bitawan mo ang panganay na Senyorito Han. Bakit? Gusto niyo rin bang madurog? Ikaw. Ginalaw mo ang panganay na Senyorito Han. Tapos ka na. Maghintay ka lang. May huling habiling ka pa ba? Kapag sinakal mo ako, hindi ka patatawarin ng lolo ko. Natututo ka na palang magmakaawa. Nasaan na ang tapang mo kanina? Sakalin mo ako, hindi ka rin tatantanan ng buong pamilyahan. Tingnan natin kung paano ako lulutasin ng buong pamilyahan nyo. Tumigil ka. Naging aso ka na rin ba ni Xiaoqing? Master Hang, siya ang taong iyon. Binugbog niya ang senyorito ng pamilyahan. Master Hang, huwag mo siyang pakakawalan. Master Hang, iligtas mo ako. Pakawalan mo na si Senyorito Han. Sino ka ba sa akala mo? At susunod ako sa gusto mo. Nanggugulo ka rito, mukhang ayaw mo nang makaalis. Binabalaan kita. Huwag masyadong mayabang ang mga bata. Hindi ba dapat lang napalaban ng bata? Masyadong malalim ang tubig sa Jingzhou. Hindi mo ito kakayanin. Si Senyorito Han, ang aming. Siya ang batas sa Jingzhou. Bitawan mo na siya. Kayong iilan lang at kayo na ang kumakatawan sa Jingzhou. Master Hang, iligtas mo ako. Papatayin ako ng lalaking ito. Aaminin kong magaling ka. Pero ang galing mo lang ay hindi uubra sa pamilyahan. Gusto ko ngang marinig ang payo mo. Pinapayuhan kitang sumunod. Pakawalan mo na si Senyorito Han at tanggapin ang parusa. Hindi ko akalain na ang dating hari ng Underworld ay sumuko na sa pamilyahan. Sumunod sa agos ang matalino, kaya magpakumbaba ka na lang. Ang lumuhod na gaya mo at maging aso ng iba. Hindi ko yan kaya. Ang Jingzhou ay kay Prinsipe Xiao na, kung hindi ka pipili, ay tuluyan kang mawawasak. Isang dakilang hari ng Underworld, natatakot pala sa pamilyahan. Mas mahina ang pamilya Liu kaysa pamilya Xiao. At ikaw, gaano man kagaling ang martial arts mo, hindi mo kaya ang buong pamilyahan. Lalo na't sa likod nila ay may isang Prinsipe Xiao pa. Pinapayuhan kita. Huwag ka nang maghanap ng kamatayan. Ang pamilyahan at si Prinsipe Xiao, hindi kayo pakakawalan. Gusto mong pakawalan kita? Pakawalan niyo ako at hahayaan ko kayong mabuhay. Sige, kung iyan ang gusto mo. Ang binti ko. Sinira niya ang binti ko. Liu Hang, patayin mo ang batang ito. Maingay. Binali mo talaga ang binti ni Senyorito Han. Hindi kita mapapatawad. Naglakas loob kang kalabanin ang soberano? Saan galing ang medalyong ito? Senyorito Han. Soberano. Senyorito Han, ayos ka lang ba? Senyorito Han. Hindi pa nagtatagal mula nang umalis ka. Mukhang naging maayos ang buhay mo. Soberano, kayo nga ba iyan? Hindi ko akalain na ang isang tulad mo ay magtataksil pala. Hindi ko po magagawa yon. Bakit? Lalabanan mo ba ako sa arena? Hindi po. Kung hindi dahil sa inyo at sa mga itinuro nyo,
Paano ko mapapamunuan ang underworld? Paano ako makakalaban sa inyo? Sabihin mo sa akin, bakit ka pumanig sa Pamilya Han? Soberano, noong umalis kayo sa Jingzhou, gamit ang inyong pangalan, pinag-isa ko ang underworld. Nakipagkasundo sa lahat at naging mapayapa ang lahat. Kung ganoon, bakit ngayon ay kumikilos ka para sa Pamilya Han? Soberano, ang Pamilya Han ay tauhan ni Prinsipe Xiao. At si Prinsipe Xiao ang may hawak ngayon sa buong Jingzhou at sa lahat ng pamilya rito. Para sa inyong pagbabalik upang may buo kayong underworld na susuporta. Kaya ako pumayag na magtrabaho para kay Xiaoqing. Ngayong nagbalik na kayo, hindi ko na kailangang sumunod sa kanya. Pero kanina lang, malinaw kong narinig na sinabi mong dapat sumunod sa Agos. Dakilang Soberano, maniwala kayo na ang tanging nasa isip ko ay kayo lamang po, Soberano. Kuyang Xiao, dapat tayong mag-ingat sa kanya. Tama po, Kuyang Xiao. Isa siyang traitor na tao. Hindi siya dapat pagkatiwalaan. Master Hang, baka masyadong mataas ang tingin mo sa akin. Ngayon sa Jingzhou ay mundo na ni Xiaoqing. Ako na soberano ng Juju ay isang nakaraan na lamang. Isa na lamang pinunong mag-isa. Ang ulat ko, Soberano, ang buhay ko ay utang ko sa dakilang Soberano, kung hindi dahil sa dakilang Soberano na nagturo sa akin ng martial arts. Ako ay isa lamang, hamak na tao, kahit pa ang dakilang Soberano ay wala ng kahit isang sundalo. Ako si Liu Hang ay handang sumunod sa dakilang Soberano, kahit pa ang dakilang Soberano ay utusan akong mamatay ngayon. Hindi ako mag-aalinlangan. Sana ay maniwala ang dakilang Soberano. Kuyang Xiao, sa tingin ko itong si Liu Hang ay walang ginawang anuman na krimen sa langit. Nitong mga taon sa Jingzhou, hindi ko siya nakitang lumampas sa guhit. Sige. Pansamantala muna kitang paniniwalaan. Salamat sa tiwala ng dakilang Soberano. Ako, si Liu Hang, ay hinding-hindi bibiguin ang dakilang Soberano. Panginoon, kailangan ba nating patayin ang mga ito para hindi mabunyag ang iyong pagkatao? Doon sa Jiangcheng, napatay ko na si Li Yi kahit pahuli na ang balita. Dapat ay alam na ito ni Xiaoqing. Kaya wala nang saysay pa na itago ang aking pagkatao. Panginoon, dapat ba nating patayin ang mga ito para hindi mabunyag ang iyong pagkatao? Huwag na. Soberano, ano po ang ibig ninyong sabihin? Putulin muna ang isang kamay ni Xiaoqing. Ang Jingzhou na ito ay masyado ng matagal na tahimik. Masusunod po. Kuyang Xiao, hindi ba masyadong agaw pansin ito? Oo nga, Kuyang Xiao. Sa ganitong paraan si Prinsipe Xiao ay malalamang babalik ka na. Walang anuman. Ang bagay na ito malalaman din ni Xiaoqing balang araw. Ngayon ang buong Jingzhou ay napuno na ng pulang emperador ng mga espiya. Sa isang utos ko lang, malalaman ko ang lahat ng impormasyon. Paano naman ang Pamilya Han? Ang Pamilya Han ay may malalim na pundasyon. Sa buong Jingzhou, ang pulang emperador maliban sa Pamilya Han ay walang hindi kayang ayusin. Kuyang Xiao, mayroon pang Han Hui ang Pamilya Han. Tama. Masyadong malalim ang pundasyon ng Pamilya Han. Sa lakas lang ng pulang emperador, hindi nila kakayanin si Han Hui. Kaya naman ang Pamilya Han ay dapat ako mismo ang kumilos. Kuyang Xiao, naniniwala akong kaya mong gawin ang kahit na anong bagay. Talagang naniniwala ka sa akin. Siyempre naman, hanggang ngayon, wala pa akong nakikitang hindi mo kayang gawin. Uulitin ko, siya ang aking tunang na lalaki. Ikaw, hindi siya. Tama na, unahin muna natin ang mahalagang bagay. Pupunta ako sa Pamilyahan ngayon. Hanapin niyo ang pulang emperador. Simula sa Pamilyahan, Xiaoqing, ang soberano ng Jiuzhou ay nagbabalik. Bilis, dalhin niyo ang apo ko para may ligtas siya agad. Sabihin niyo, sino ang may gawa nito sa apo ko? Kinalaban lang niya ang taong hindi dapat. Ang lakas mo, Liu Hang. Talagang napakatapang mo. Kapag hindi mo sinabi kung sino ang nanakit sa apo ko, dudurugin kita. Pinuno ng Pamilya Han, hindi ka karapat-dapat na lumaban sa Panginoon. Ilang araw lang. Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan sa akin. Ang pamilyahan nyo sa ilalim ni Xiaoqing. Sa Jingzhou, nang matagal ay naging mapang-api. Oras na para magbayad. Nakakatawa. Ang lakas ng loob mo sa Jingzhou. Nasaktan ng mga anak ng pamilyahan. Titingnan ko mamaya kung ang bibig mo ay ganyan pa rin katigas. Ako nga ang sumira sa dalawa mong apo. Maaari ko bang itanong, pinuno ng Pamilyahan, anong balak mo? Bata, ikaw pala ang sumira sa dalawa kong apo. Hindi mo lang sila binugbog ng ganito. Naglakas loob ka pa sa pamilyahan na magmayabang dito, mga tauhan. Dakpin ang dalawang ito at kunin sila. Dudurugin kita. Ngayong araw na ito, dudurugin kita. Pagbati sa iyo, soberano.
Liu Hang, tila nawawala ka na sa sarili mo. Saan mo nahanap ang batang ito na nanggugulo sa pamilyahan? Pinuno ng pamilyahan. Hindi sa minamaliit kita. Pero kahit ang buong pamilyahan ay pagsama-samahin, hindi niyo mapapantayan ang Panginoon na nasa harap ko. Ang ibig mong sabihin, ang lahat sa pamilyahan, lahat ng tao ay pagsama-samahin ay hindi man lang papantay sa batang ito sa harap ko. Oo, wala talagang paghahambing. Tingin ko ay hindi kayo titigil hanggat hindi huli. Ngayong araw, ipapakita ko sa inyo kung bakit ang pamilyahan dito sa Jingzhou ay nanatiling matatag sa loob ng maraming taon. Panginoon, ang mga basurang ito ay ipaubaya sa akin. Anong magagawa nila sa akin? Tabi. Sino ka ba talaga? Ang pamilyahan ay hanggang dito lang. Salamat sa tulong niyo, Panginoon. Hanhui, ngayon ay naintindihan mo na ang ibig kong sabihin? Sinabi ko na sa'yo, pinuno ng pamilyahan, lahat ng tao sa pamilyahan kapag pinagsama-sama, ay walang binatba sa Panginoong nasa harap ko. Sino ba talaga siya? Dito sa Jingzhou, kailan pa nagkaroon ng halimaw na kasing lakas niya? Siya ay ang ikalawang anak na lalaki ng pamilya Xiao ng Jingzhou. Ang nawala ilang taon na ang nakalipas, ang soberano ng Juzhou. Sa harap ng soberano ng Juzhou, bakit hindi pa kayo lumuluhod? Ikaw ang ikalawang senyorito ng pamilya Xiao. Parang ganoon na nga. Bakit hindi ko maalala na ang pamilya Xiao ay mayroong isang ikalawang senyorito? Ang lakas ng loob mo. Paano mo nagawang pagdudahan ang pagkakakilanlan ng soberano ng Juzhou? Naalala ko na. Noong mga panahong iyon, may isang walang silbing anak sa labas na pinalaya sa kanilang tahanan. Nangahas kang insultuhin ang soberano ng Juzhou. Gusto mo na bang maglaho ang pamilyahan? Anong kalokohang soberano ng Juzhou? Pinalayas lang siya ni Prinsipe Xiao mula sa Jingzhou noon. Isa ka lang asunggala. Wala kang karapatang tumuhol dito. Mabuti na rin ito. Huhulihin kita ngayon at iaalay kay Prinsipe Xiao. Kung matalino ka, sumuko ka na agad ngayon din. Baka sakali ay maawa pa ako at hayaan kang mabuhay. Ikaw na matandang aso ng pamilyahan, nangahas kang insultuhin ang soberano, papatayin kita ngayong araw. Panginoon, hayaan niyo po ako ngayon na patayin ang matandang asong ito para sa inyo. Ang pamilyahan ay wala na ring dahilan para manatili pa. Hindi ko akalain na ang pamilyahan ay may dakilang Grandmaster. Gaya ng inaasahan sa soberano ng Juzhou, ang lakas mo ay nakakatakot. Hindi ko akalain na ang Grandmaster ay gagamit ng pataksil na atake. Madaya ang digmaan. At saka, ang kaharap ko ay ang soberano ng Juzhou. Hindi ako pwedeng magpabaya. Tao ka ba ni Xiaoqing? Pinadala ako ni Prinsipe Xiao sa pamilyahan. Hindi ko akalain na makakasalubong ko ang walang silbing anak sa labas. Mukhang mababawasan ang pamilya ni Xiaoqing ng isang dakilang Grandmaster ngayon. Ngayon para kay Prinsipe Xiao, papatayin ko ang walang silbing anak sa labas. Ngayon lilinisin ko ang pamilya para kay Prinsipe Xiao. Ang lakas mo pala talaga. Sumunod ka na sa amo mo sa kabilang buhay. Imposible. Pinatay niya ang dakilang Grandmaster. Bakit imposible? Ang hamak na dakilang Grandmaster ay wala lang sa akin. Sino pa ang mga kasama mo? Lumabas na kayo. Kung wala na, iwan mo na ang huling habilin. Bakit mo? Pinupuntiri ang pamilyahan? Pinghang. Karumal-dumal ang pamilyahan. Gumawa kayo ng maraming walang konsensyang bagay. At bilang pinakamalakas sa pamilya sa ilalim ni Xiaoqing, bilang tuntungan para sa pagbabalik ng soberano, wala nang mas babagay pa rito. Shaolin. Masyadong simple ang iniisip mo. Sa Jingzhou, kahit ang pamilyahan ang pinakamalakas. Pero sa ilalim ni Prinsipe Xiao, ang lahat ng puwersa ng pamilya. Kapag pinagsama-sama, ay hindi mas mahina sa amin. Huwag mo na akong alalahanin. May sarili akong paraan. Mayroon pa bang huling habilin na gusto mong iwanan, Pinghan? Shaolin, huwag kang masyadong magalak. Ang Jingzhou na ito ay mananatiling kay Prinsipe Xiao. Masyadong kampante. Tapos na ang panahon ni Prinsipe Xiao. Sa daan patungong kabilang buhay. Hintayin mo na lang siya. Bukod sa pamilyahan, sa buong Jingzhou, wala nang makakapigil sa pulang emperador.
Liu Hang, makinig ka sa aking utos. Soberano, ano po ang inyong utos? Isama mo ang iyong mga tauhan. Kunin ang lahat ng ari-arian ng pamilyahan sa kupin nito. At tuluyang ubusin ang pamilyahan. Masusunod po. Ulat para sa soberano. Ang natitirang puwersa ng pamilyahan ay tuluyan ng nalipol. Ang balita ng inyong pagbabalik ay kumalat na sa lahat. Alam na ng buong Jingzhou na nagbalik na ang soberano ng Jiuzhou. Magaling ang iyong ginawa. Kumusta na ang aking kasal? Handa na po ang lahat para sa kasal. Mabuti. Gawin mo na ang dapat mong gawin. Opo. Mukhang bukas ay magiging isang matinding labanan. Kuyang Xiao, bukas na ba ang araw ng iyong kasal? Simula bukas, si Ate Ruyan ay magiging hipag mo na. Kailangan ko nang umalis. Magpahinga ka na ng maaga. Liu Ruyan, humanda ka sa akin? Huwag kang mahiya pagpunta rito. Maupo ka. Bukas na ang kasal ng dakilang soberano at ng aking anak na babae. Kumain at uminom kayong mabuti. Halina kayo. Ang soberano ay napakabait. Kami, ng aking anak noon, ay hindi alam ang inyong pagdating. At kami ay nagkasala sa inyo. Soberano, sana ay alang-alang sa pamilya. Huwag na itong itanim sa isip. Dakilang soberano, patawarin niyo po kami. Kayong dalawa, kapag gumawa pa kayo muli ng anumang hindi maganda, hindi ko kayo mapapatawad? Tiyak po iyan. Opo. Ikakasal na si Kuyang Xiao bukas. Hindi mo ba kami ililibre ng inumin ngayon? Kung gayon ngayon, uminom tayong lahat ng husto. Halina kayo. Tara. Sige. Sige lang. Kuyang Xiao, Yaw. Gising ka pa pala hanggang ngayon. Kuyang Xiao, lasing ka na. Hindi. Bumalik ka na at magpahinga. Magiging maayos din ako bukas. Kuyang Xiao, meron akong mahalagang sasabihin sa iyo. Ano iyon? Huwag kang mag-alala. Bakit parang nagmamadali ka? Ito ay tungkol sa mangyayari bukas. Anong merong bukas? Narinig ko ang usapan ng mag-amang pamilya Liu. Anong narinig mo? Sabi ng pamilya Liu na kinuha nila ang panganay na kuya ng pamilya Xiao para manggulo sa handaan at agawin ang posisyon ng pinuno ng pamilya Liu. Ayos lang. May mga tao na ako na nagbabantay sa kanila. Lahat ng kilos nila ay nasa ilalim ng aking pagmamasid. Napakahusay mo talaga, Kuyang Xiao. Siyempre naman. Sino ba sa tingin mo ako? May isa pa akong mahalagang bagay. Ano iyon? Ano? Sumama ka muna sa akin. Kailangang sabihin ko ito ng palihim. Magsalita ka. Ang balita ay, handa na akong gantimpalaan ka ng husto. Kumalma ka lang. Kung kakalma pa ako, ikakasal ka na bukas. Kung kakalma pa ako, nasa kwarto ng mag-asawa ka na bukas. Gaya ng inaasahan, kahit gaano pa kalakas ang lalaki, pare-pareho lang kapag lasing, madaling manipulahin. Kuyang Xiao, sumuko ka na sa paglaban. Para sa gabing ito, pinalitan ko ang lahat ng alak mo ng mga matatapang na klase. Hindi ako naniniwalang hindi ka pa susunod sa akin. Niloko mo ako. Kuyang Xiao, sa aspetong ito, masyado ka pang bata. Ang matandang tiya ay sa wakas nakuha na ang pagkakataong ito. Ako ang pulang emperador, binabati ang soberano ng Jiuzhou ng maligayang kasal. Hindi na kailangan ng formalidad. Ang 5 makalangit na emperador at 10 hari ng siyam na kadiliman ay handa na sa utos. Naghihintay sa inyong instruksyon. Napakabuti. Mahusay ang iyong ginawa. Salamat, soberano.
Binabati ko ang dakilang soberano ng maligayang kasal. Soberano ng Jiu Zhou. Matagal ka na naming hinahanap. Ngayon na ang araw ng inyong kamatayan. Anong ginagawa niyo rito? Sino kayo? Na nangahas na manggulo sa kasal ng soberano ng Jiu Zhou. Ako ang Hades ng palasyo ng Haring Diyos. Pulang emperador. Huwag mong isiping makakalabas ka rito ng buhay, kayong dalawa ni Shaolin. Habang wala ako, ay winasak ang aking palasyo ng Haring Diyos. Ngayon, pagbabayarin ko kayo ng 100 ulit. Kuyang Xiao, Ang isang hamak na templo ng Haring Diyos ay wala lang sa paningin ko. Malapit na kayong mamatay. Nagawa niyo pang maglandian. Malapit na ang katapusan nyo, naglalandian pa kayo? Tingnan natin kung anong galing ng soberano ng Jiu Zhou nyo. Mga tira-tira lang ng templo ng Haring Diyos, hindi na kailangang kumilos ng soberano. Usaping pamilya ito ngayong araw. Hindi ko alam kung ang Panginoong Hades ng templo ng Haring Diyos ay pagbibigyan ako. Ang respeto para kay Prinsipe Xiao ay dapat talagang ibigay. Xiaoqing, hindi ko akalain na may ugnayan ka pala sa mga basurang ito ng templo ng Haring Diyos. Hindi ka karapat-dapat na kausapin ako. Lumabas na ang 10 hari. Nasaan na ang 5 kamandag? Sige, maglaban kayo. Mas mabuti kung silang dalawa ay mamatay na rito. Bakit ka narito? Kasal ng kapatid ko. Bilang iyong kuya, siyempre dapat akong pumunta. Kawawa lang ang batang babae ng pamilya Liu dahil ikinasal siya sa bastardo at basurang kapatid ko. Xiaoqing, ang insultuhin ang soberano ay paghahanap ng kamatayan. Gusto kong makita kung anong klaseng tao ang sasanayin ng basurang kapatid ko. Tingnan natin kung kaya mo itong saluhin. Hanggang dito lang pala ang pinuno ng 10 hari. ang galing ng galaw ni Prinsipe Xiao. Sa ngayon, hindi pa siya ang katapat ko. Ito ang sining ng dragon ni Prinsipe Xiao. Isang karangalan na makita ang pag-atake ni Prinsipe Xiao. Sulit na ito. Ang basurang mag-amang iyan, dalhin niyo sila sa harap ko. Dahil may pakinabang sila. Silang dalawa ang nagbigay ng impormasyon ko sa iyo. Gusto ko lang sanang makita sa pamilya Liu ang naghahari-harian na peking Ginoong Xiao. Hindi ko akalain na ikaw pala talaga iyon. Tayong dalawa ay magkaaway lang na nagkita. Galit na galit ka ba? At gusto mo na akong iligpit agad? Nakakatawa. Bilang pinuno ng Jingzhou, hindi kita itinuturing na banta. Xiaoqing, hinayaan mong pumunta si Li Yi sa Jiangcheng para harangin ang dakilang soberano at sasabihin mo pang wala kang balak palitan ng soberano. Kumilos ng mag-isa si Li Yi. Anong kinalaman ko roon? Habang wala ang soberano, sinakop mo ang Jingzhou. May masama kang balak. Hanggang ngayon, nagpapanggap ka pa ring inosente? Isang hamak na pulang emperador. Nangangahas kang sumagot sa akin. Shaolin, kontrolin mo ang aso mo. Xiaoqing, magpakalalaki ka at harapin ang iyong ginawa. Marami ka nang ginawa masama noon. Natatakot ka pa bang mapag-usapan? Walang silbi ang salita. 5 kamandag. Turuan niyo ng leksyon ng mga tauhan ni Shaolin. Tingnan natin kung may kakayahan ka nga. Ang dakilang pulang emperador. Hanggang dito lang ba ang kaya? Nagsisimula pa lang ako. Gagamit lang ako ng isang kamay para hindi sabihin ng iba na binubuli ka ni Xiaoqing. Xiaoqing, sumusobra ka na. Tapos na ang laro. Sa inyo na ito. Tapos na ang larong ito. Ibibigay ko na ito sa inyo.
Hindi ko akalaing napakalakas ng pulang emperador. Oo nga, kilala ang 5 kamandag sa lahat pero kumilos sila para sa isang tao lang. Hindi natalo ang pulang emperador laban sa 5 kamandag. Nakakahiya na tinatawag kayong 2 kamandag. Hindi nyo man lang kaya ang isang tira ko. Pulang emperador, huwag kang masyadong mayabang. Kanina, pampainit lang iyon. Sumuko na kayo. Hindi nyo ako kayang talunin. At saka, nasa likod ko ang 10 hari. Kung kaya nyo ba ako, malalaman lang natin pagkatapos ng laban. Isang suntok lang ang nakaya nyo kanina. Kung ibubuhos ko ang lahat. Sa loob ng 10 tira. Siguradong mapapatay ko kayong 2. Kung ganoon ay subukan mo. Halika na. Sige, subukan natin. Ngayong araw kayong 2 kamandag ay magiging bahagi na lang ng kasaysayan. Lintik na yan. Hindi ko akalain na ang bastardong ito ay kayang utusan ng 10 hari. Shaolin, huwag mong hayaan ang mga tauhan mo na mag-aksaya ng oras. Bumaba ka rito kung may lakas ka ng loob. Soberano, hindi mo na kailangang kumilos. Ang mga taong ito ay kaya na naming harapin. Tama, Soberano. Huwag kang mahulog sa bitag ng masamang taong ito. Ayos lang. Huwag na tayong gumawa ng walang saysay na gulo. Ang templo ng Haring Diyos ay nagmamasid pa rin at nakatingin sa atin. Pulihin ang pinuno. Si Xiao Qing ngayon ay hindi ko nakatapat. Bakit nagmamadali ka? Namamatay agad. Shaolin, puro salita ka lang naman. Xiao Qing, hindi mo nga ako matalo? Ano pa kaya ang dakilang soberano? Hindi ka karapat-dapat sa buong lakas ko. Kung ganoon, nakalimutan mo na ba? Noong tinalo kita. Nang ganoon katindi. Shaolin, tsamba lang ang pagkapanalo mo. Huwag kang masyadong mayabang. Tsamba lang. Dati naman, kahit minsan, hindi mo ako natalo. Itong si Prinsipe Xiao, hindi man lang nanalo sa sarili niyang kapatid. Hindi natin masabi dahil sa huli, ang naging soberano ng Juzhou ay si Shaolin. Kaya naman pala. Magsitigil kayong lahat. Bakit? Bawal na bang magsalita sila? Shaolin, huwag kang magmalaki. Ngayon dito, ang magiging libingan mo. Para naman sa mga bisita, ang mga trader na pumunta sa handaan mong ito. Isasama ko kayo sa hukay. Hanggat narito ako ngayon, huwag mong asahang may magagawa ka. Sa mga bisitang naririto. Shaolin, mag-iingat ka. Magpahinga ka muna sandali. Tatapusin ko lang siya. At itutuloy natin ang kasal natin. Sige na. Halika rito. Ano na? Anong nangyari? Ang ating soberano ng Juzhou, sumusuko na ba agad? Soberano? Soberano. Ang iyong lakas. Bakit naging ganito katindi? Shaolin, hindi mo inakalang darating ang araw na ito. Paano mo nagawa sa maikling panahon na mapalakas ng ganito ang iyong sarili? Dapat akong magpasalamat sa iyo. Ako? Anong ibig mong sabihin? Shaolin, alam mo lang bantayan ang kayamanan, pero hindi mo alam gamitin ito. Huwag mong sabihing akala mo, pumunta ako rito ng walang paghahanda. Uminom ka ba ng ilang pampalakas ng kapangyarihan na mga tableta? Masyado mo akong minamaliit ang ilang pirasong tableta para malampasan ako. Sayang at nanatili ka sa Jingzhou ng napakahabang panahon. Hindi mo man lang alam na sa ilalim ng Jingzhou ay may unang Dragon Vein. Kaya pala ang Dragon Vein ay iyong sinipsip. Kaya naman ang iyong lakas ay mabilis na lumago. Ang dakilang Dragon Vein sa Jingzhou ay tuluyan ko ng nakuha at nagamit. Ngayon sa buong Juzhou, ang tanging tunay na dragon ay ako na lamang. Ginamit mo ang lakas ng tao para makuha ang yaman ng mundo. Hindi ka ba natatakot sa ganti ng langit, Xiao Qing? Ang mga dakila ay hindi nag-aalala sa maliliit na bagay. Shaolin, napakaduwag mo naman. Paano mo dadalhin ang pangalan ng Juzhou?
Dahil iniwan mo sa akin ang Dragon Vein. Hahayaan kitang mamatay ng buo ang katawan. Tapos ka na ba sa iyong mga kalokohan? Ayaw ko nang makinig sa iyong mga walang kwentang salita. Pwe, malapit na ang kamatayan mo pero matigas pa rin ang ulo mo. Ngayong araw ay ipapakita ko sa iyo kung gaano kalakas si Xiaoqing. Kung matigas man ang ulo ko o hindi, tingnan mo na lang ngayon. Soberano, mag-ingat ka. Naabot na ni Xiaoqing ang antas Diyos. Huli na ang lahat para magsisi. Shaolin, alam mo na ba ang bagsik ng Dragon Vein? Yun na ba ang lahat? Iyon na ba yon? Bilis mong nakabawi. Ang Dragon Vein ng Juju ay ganito lang pala. Sige. Soberano ng Juzhou ka nga. Matigas ang iyong dila. Ngayong araw, hahayaan kitang mag-enjoy ng husto. Ayos yan. Susubukan ko ang iyong kamay ng dragon. Sige. Gamitin mo ang buhay mo para subukan ito. Matibay ka rin pala. Mukhang ang Dragon Vein na ito ay may silbi pa. Paano mo ako nagawang pigilan? Isang antas Diyos lang na nakuha sa labas na lakas, madali lang kitang pigilan. Hindi ito maaari. Kahit may tulong pa, ang antas Diyos ay hindi kayang harangin ng sinuman. Tingnan mo ito. Gusto mo nang mamatay. Mayroon ka pa bang sasabihin? Bakit? Bakit? Nakuha ko na ang Dragon Vein pero hindi pa rin kita talo. Xiaoqing? Maraming taon na ako sa Jingzhou. Sa tingin mo ba, hindi ko alam na may Dragon Vein dito? Alam mo pala ang tungkol sa Dragon Vein. Bakit hindi mo ito kinuha para sa sarili mo? Pagkain lang iyon para sa suwerte ng bansa ng Huaguo. Para sa akin, isa lang itong maruming panlabas na lakas. Ayos lang kahit kinuha mo pa ito. Hindi maaari. Hindi ito maaari. Kung gusto mong gambalain ang soberano, dumaan ka muna sa akin. Ang aking tunay na lakas. Bakit hindi ko ito mailabas? Isang hamak na pekeng antas Diyos ka lang at nagmamayabang ka na sa harap ko. Akala mo ba ay gagana? Ang Dragon Vein sa iyo, pansamantala lang yan. Para sa iyo. Ikaw ay nasa tunay na antas Diyos. Hindi maaari. Kanina lang ay sigurado ako. Matagal na kasi akong hindi nakakagalaw kaya medyo naninigas pa ang katawan ko. Balita para sa soberano. Ang mga tauhan ni Xiaoqing ay naparusahan na lahat. Ngayon, ano ang dapat kong gawin sa iyo? Shaolin. Ako ang kuya mo. Soberano, si Xiaoqing ay karumal-dumal. Sinubukang pabagsakin ang Juzhou. Huwag kang magpakita ng awa. Soberano, huwag kang magpakita ng awa para hindi tayo nag-alaga ng ahas. Ngayon ang ating masayang araw. Huwag mong hayaang sirain ng taong ito ang iyong mood. Dakilang soberano, si Xiaoqing ay dapat patayin. Pero dahil araw ng kasal ngayon, hindi dapat dumanak ang dugo. Lumpuhin na lang siya bilang parusa sa kanya. Sige, ngayon ay sisirain ko ang iyong kapangyarihan para hindi ka na makagawa ng masama. Shaolin, hindi mo pwedeng sirain ang kapangyarihan ko. Noong gumagawa ka ng masama, naisip mo ba ang araw na ito, Xiaoqing? Tigil. Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Ako ang panganay sa pamilya Xiao. Tigil? Isang bastardong anak ng pamilya Xiao. Naglakas loob sa susunod na pinuno ng pamilya na maging bastos. Pakawalan mo siya agad. Madam Xiao, masyado ka namang nakikialam. Anong pakialam mo rito? Ito ay usaping pamilya Xiao. Isa kang estranghero. Bakit ka nang gugulo? Si Kuyang Xiao ay asawa ko. Ang problema niya ay problema ko rin. Don? Tingnan mo ang batang ito. Hindi kanya talaga. Itinuturing na itay. Nakipagsabuatan pa siya. Sa mga tagalabas. Para apihin ang anak natin. Magsalita ka naman. Shaolin. Pinuno ng pamilya Xiao, anong maipaglilingkod ko? Shaolin, ako ang iyong ama. Talaga bang sa araw na ito, paparusahan mo ang iyong tunay na kuya? Pinuno ng pamilya Xiao, masyado naman at ang mabilis ang pag-angkin mo. Shaolin, anong ibig mong sabihin?
wala kang silbi. Palamunin ka lang buong araw. Isang bastardong anak. Hindi ka dapat sa bahay ko. Bakit ka nagrereklamo? Anong ibig kong sabihin? Ang ibig kong sabihin ay, hindi ka karapat-dapat na maging itay ko. Don, nagawa niyang saktan ng anak natin. Patayin mo na siya agad. Nagawa mong saktan ang iyong tunay na kuya. Kung wala kayong awa, huwag niyo akong sisihin. Simula ngayon, wala na akong kinalaman sa inyong pamilya Xiao. Mula ngayon, ang pamilya Xiao ay mawawasak. Maghanda na kayo. Hindi lang basta susuko ang pamilya Xiao. Hihintayin ko ang inyong ganti. Liu Hang, makinig sa utos. Soberano, sabihin niyo po. Wala nang lakas lumaban ng pamilya Xiao? Ubusin mo ang kanilang mga natitira? Masusunod. Dakilang soberano, isang pagkakamali lang ang lahat. Hindi iyan ang sinabi mo kanina. Ang templo ng Haring Diyos ay susunod sa utos ng soberano. Lipulin ang lahat. Sa templo ng Haring Diyos. Masusunod. Mahal ko, ituloy na natin ang ating kasal. Soberano? Pag-uulat, soberano. Binuwag na ang pamilya Xiao. Sa Jingxiao, wala ng pamilya Xiao. Inilipat ko na ang ina ng aking Panginoon sa sementeryo. Maari na kayong magbigay pugay ngayon. Magaling? Ngayong nagbalik na ako sa Jingzhou, oras na rin para dalawin ang aking ina. Walang silbing nilalang. Palamunin ka lang maghapon. Isang bastardong anak. Hindi ka dapat manatili sa bahay ko. Bakit ka nagrereklamo? Inay? Narito na po ako. Soberano ng Juzhou, nagbabalik sa Jingzhou, ang pulang emperador kasama ang 10 hari, si Liu Hang at mga pinuno ng pamilya, ay nagsusumamo sa soberano na pamunuan ng buong Jingzhou. Simula sa araw na ito, ako, ang soberano ng Juzhou, ay muling mamumuno sa Jingzhou. Mabuhay ang soberano.